R. Silent Channel. Kabanata 1311 hanggang 1320. Walang alinlangan na mayroong domain halo, na isang set din ng tatlong character na battle armor. Nakatayo sa tabi ni Yuanan Yahui, ang realm aura ni Ye Xinglan ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang aura ay maputlang ginto, at ang kanyang aura ay tila talas-talas. Ang bawat ngipin ng lag-ari ay tila isang matalas na espada. Maliit ang inner circle, sawtooth daw. Sa katunayan, ito ay mas katulad ng isang gulong ng espada. Ang kanyang sandata sa labanan ay parang refleksyon ng isang maliwanag na mabituing kalangitan, at ang katawan ay tila itim, ngunit ito ay kakaiba at transparent na itim. Sa itim na sandata ng labanan na parang kalangitan sa gabi, may nagniningning na mga bituin. Ang pinakakakaibang bagay ay ang mga bituin na ito ay tila gumagalaw, na patuloy na umahover sa kanyang armor sa labanan. Ito ay isa pang set ng tatlong character battle armor. Nang makita ni Smilang Daoluo ang battle armor sa kanilang mga katawan, sumilay ang gulat sa kanyang mga mata. Bilang isang senior 3 character battle armor master, ang kanyang pamilyar sa battle armor ay talagang ang pinakamalalim sa lahat ng mga taong naruroon. Ang battle armor ng parehong level ay mayroon ding iba't ibang level, na isang bagay na alam ng lahat ng battle armor masters. Ngunit kung paano makilala ang lakas ng sandata ng labanan sa isang sulyap, ngunit hindi lahat ay magagawa ito. Nakangiting Daoluo kaya. Dahil nakita niya ang napakaraming sandata ng labanan, napakarami. Ang dalawang set ng 3 character battle armor ni Ye Xinglan at Yuanan Yahui ay hindi karaniwan sa unang tingin. Ang battle armor ni Yuanan Yahui ay mukhang simple, ngunit ang domain halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay masyadong kakaiba. Sa pangkalahatan, ang aura ng battle armor domain ay magkakaroon lamang ng isang kulay. Kung ito ay dalawang kulay, ito ay malamang na kumakatawan sa dalawang domain. At napakadali bang buuin ang gayong sandata sa labanan? Gaano kalakas ang material upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng dalawang larangan? At ang battle armor domain halo ni Ye Xinglan ay tila simple, ngunit kung bibigyan mo ng pansin, makikita mo na kapag ang liwanag ng bituin ng kanyang battle armor ay kumikislap, ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay magkakaroon ng ilang magagandang pagbabago. Isang maliit na mundo ang tila nabuo sa pagitan ng domain at ng battle armor. Halo planization, isa ito sa mga katangian ng 4 character battle armor. Bagamat hindi pa umabot sa ganoong antas ang 3 character battle armor ni Ye Xinglan, mayroon na itong mga katangian ng isang partikular na halo plane. Ang material ng battle armor na ito ay malamang na mas hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, ang hari ng tigre na si Dai Yian, ang haring fox na si Sumo, at ang hari ng tore na si Ye Ji ay tatlong karakter na master armor sa labanan sa kabilang panig. Mukhang ang battle armor lang ni Ye Ji ang halos maihahambing kay Ye Xinglan at Yuanan Yahui. Kahit si Dai Yian, ang Crown Prince, ang kalidad ng battle armor mismo ay dapat na mas mababa. Mabuting tao, sa likod ng maliliit na lalaki tulad ng Shrek 7 Monsters, dapat mayroong isang napakalakas na henyo na manghuhuwad. Masasabi bang ang metal ng battle armor na ginawa para sa kanila ng master craftsman na si Zhenhua mismo ay hindi ginawa? Ang lakas, disenyo, at paggawa ng isang armor sa labanan ay mahalaga lahat. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang material. Kung mas malakas ang material, mas malakas ang core array. Ang material ay sapat na mabuti, ito ay magiging mas kalmado kapag naglalarawan ng pangunahing magic circle, at magkakaroon ng higit pang mga bagay na maaaring makamit. Maliban kay Ye Xinglan, ang iba pang 4 sa Shrek 6 Monsters ay medyo kakaiba, dahil walang kumpleto sa kanilang battle armors. Si Le Zhenghao ay may shoulder armor, breastplate, at helmet sa kanyang katawan, at ang kanyang mga braso ay natatakpan ng armor, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi natatakpan ng battle armor. Wala ring mga pakpak na sumisimbolo sa dalawang character battle armor sa likod. Ang battle armor na kanyang nabuo ay puti na may golden light patterns, na naaayon sa kanyang palaging napakarilag na estilo. White sets off ang gininto ang halo, puno ng napakarilag texture, ngunit dahil ito ay hindi isang kumpletong set, mukhang medyo alanganin. Hindi kumpleto ang battle armor ni Xu Lizi, pangunahing kulang sa armor ng kaliwang braso, armor ng mga binti at helmet. Paunti pa. Dilaw ang armor na mayroon na siya, base sa orihinal na Starguard battle armor, na mas komplikado. Ang battle armor ni Xu Xiaoyan ang pinakakumpleto maliban kina Ye Xinglan at Yuanan Yahui. Kulang na lang siya sa battle armor ng kanyang kaliwang braso, at lahat ng iba ay available. Ang buong katawan ay ipinakita sa isang transparent na hugis, at mayroon ding mga kislap ng starlight. Kulang na lang ang lalim ng battle armor ni Ye Xinglan. At ang Star Staff Martial Spirit sa kanyang kamay ay tila ganap na pinagsama sa kanyang sariling battle armor, na ginawang medyo malabo si Xu Xiaoyan na nakatayo doon, na parang hindi siya kabilang sa mundong ito, ngunit dapat nakabilang sa bahagi ng field ng bituin sa kalangitan. At si XCXC, na nakatayo sa likuran, ay parang hindi nakasuot ng battle armor, na 7 spirit ring lang ang kumikislap,
ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may nakaabang na armor sa paligid niya, na halos wala. Ang estado ay umiiral. Ang katawan ni Xe ay nagsimula ring maging medyo ilusyon. Ang lahat ng bumangon mula sa paanan ng 6 na Shrek monster ay 7 spirit ring na pinangungunahan ng itim. Mula sa ibabaw lamang, ang hitsura ng pangkat ng Heavenly Kings ay halatang mas malakas. 3 sa 6 sa kanila ay 8-ringed Spirit Daoluo level cultivation bases, ngunit walang 8-ringed Spirit Master sa Shrek Academy. Ito mismo ay isang malaking agwat sa paglilinang. Sa muling pagtingin sa Battle Armor, 3 Free Character Battle Armor Masters laban sa 2 Free Character Battle Armor Masters. Dahil ang natitirang Tangmen Battle Armors ay hindi isang kumpletong set, kumpara sa buong set ng Battle Armor sa kabilang panig, ito ay tila medyo hindi pare-pareho. Kaya, kahit anong tingin mo dito, parang ang Heavenly Kings team ang may obvious na upper hand. Pero ganito ba talaga? Ang nakikita mo sa mga mata ng mga taong marunong makita ang kaibahan ay ibang panlasa. Kasama rin dito ang sarili niyang mga tao mula sa Heavenly Kings team. Bagamat ang Battle Armors ng Shrek 6 Monsters ay mukhang medyo hindi pantay, lahat sila ay nakasuot ng Free Character Battle Armor. Marahil ito ay hindi isang buong set ng 3 character na Battle Armor o kahit isang 2 character na Battle Armor sa kabuuan, ngunit ang Free Character Battle Armor mismo ay may ilang mga katangian na hindi maaaring taglayin ng isang 2 character Battle Armor. Higit sa lahat, ang kasalukuyang estado ng 6 na Shrek Monsters ay nangangahulugan na sa malapit na hinaharap, silang lahat ay magiging 3 character Battle Armor Masters. Sa kabilang panig ng pangkat ng Heavenly Kings, hindi pa nagsisimulang gumawa ang 3 character na Battle Armors ng 3 character Battle Armor Masters. Ilang taon na ang nakalilipas, nang makaharap nila ang Star Luo Empire Young Soul Master Competition, maging ito man ay cultivation base o Battle Armor, marami sa kanila ang kailangang durugan ng Shrek 7 Devils. Sa loob lamang ng ilang taon, may posibilidad na maabyutin ng kabilang panig sa lahat ng aspeto. Ang ika-6 na singsing hanggang sa ika-7 singsing ng isang Soul Master ay isang watershed, at sa itaas ng ika-7 singsing, ang kalidad ng sarili nitong espiritu, sandata sa labanan, at mga kasanayan sa espiritu ay sasakupan ang malaking bahagi ng lakas nito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-7 singsing at ang ika-8 singsing ay depende sa sitwasyon ng individual. Ang lahat ng ito ay mabagal sabihin, ngunit ito ay talagang tumatagal lamang ng ilang segundo upang makumplito. Ang kanya-kanyang pagpapakita ng dalawang partido ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng manunood. Napabuntong hininga silang lahat at napatitig sa 12 tao sa martial arts arena. Magsisimula na ang isang malaking labanan. Umalangaw-ngaw ang mababang dagandong ng tigre sa buong madla, itinaas ni Dai Yian ang kanyang ulo sa langit at nagpakawala ng dagandong, biglang lumiwanag ang malaking ulo ng tigre ng Free Character Battle Armor sa kanyang dibdib, at sumunod ang malakas na bug zone ng hangin, ang mga ulap mula sa dragon, ang hangin mula sa tigre, at ang hangin ay tumulong kay Hashi, Dai Yian 6 Monsters na humakbang patungo sa Shrek 6 Monsters. Habang siya ay nagmamadaling palabas, ang mga bilog ng halo ay kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi yun kakayahan ni Dai Yian, ngunit nagmula sa kanyang likuran, si Fox King Sumo, ang tunay na Master Soul Master ng Heavenly Kings team. Ang mabagal na aura at kapangyarihan ng kaluluwa ay nagtanggal sa aura, at ang dalawang pangunahing aura ay pinakawalan ng sabay, mabilis na kumalat sa direksyon ng Shrek 6 Monsters. Sa likod ng sumo, itinaas ni Yeji ang kanyang kanang kamay, at ang nakasisilaw na 7 Treasure Glazed Glass Pagoda ay lumitaw, at ang mga sinag ng liwanag ay lumayo at damapo sa mga kasama. Lalo na si Dai Yian, na sumugod sa harapan, ay patuloy na tinuturok ng 6 na sinag ng liwanag. Sa pagtaas ng Kibaw Glazed Glass Pagoda, sapat na si Dai Yian para ipaglaban ang titulong Daoluo nang hindi nawawala ang hangin. Ang figure ng Shadow King Tengteng ay kumislap, at ito ay naging isang after image at lumipad palabas patungo sa gilid. Mahigpit na sumunod si Feng Wanglin San sa likod ng Haring Tigre na si Dai Yian, tulad ng kanyang anino. Ang ika-7 singsing ng espiritu ng katawan ni Huolantang ay kumikinang ng maliwanag, at ito ay naliliwanagan din ng iba't ibang dumaraming sinag ng liwanag mula sa Kibaw Glazed Pagoda ng Tower King Yeji, na nagiging isang malaking lobo ng digmaan na may haba na higit sa 8 metro at taas na higit sa 4 na metro. Ang baluti na nagsabit ng sandata ng labanan at mga kaliskis ng dragon ay nag-condensed, mabilis na sumugod sa kabilang panig, mas mabilis pa sa Tiger King na si Dai Yian, isang tigre at isang lobo ang halos sabay na sumugod sa harapan. Ang 6 na tao ay nagtrabaho ng napakahusay, at ipinakita nila ang kanilang pinakamalakas na lakas halos sa simula. Sa gilid ng Shrek 6 Monsters, nang magsimula ang kanilang mga kalaban, lumipat din sila. Nanguna si Yuan Enyahui, humakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay agad na umangat. Malaki na ang figure ni Tiger King Dai Yian, ngunit nang ipakita ni Yuan Enyahui ang King Kong Titan, mukha pa rin siyang dwarf. Ang kristal na dilaw na baluti ay agad na naging makapal na parang bundok. Ang Titan Great Ape,
na higit sa 8 metro ang taas, ay direktang bumaling sa tunay na katawan ni Yuan, na may prehistoric na aura na lumakas palabas. Ang mga mata ng Titan Great Ape ay kalmado. Sabay na ikinaway ang dalawang kamao, pumutok sila kay Tiger King Dai Yian at Wolf King Hulantang ayon sa pagkakasunod. Ang tunay na katawan ni Hulantang Dragon Wolf ay biglang naglabas ng lakas at tumilapon na parang kidlat, na para bang may isang higanteng dragon na umuusbong mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran ay hamampas ng malakas, iniiwasan ang kamao ni Yuanan Yahui, at dumiretso sa Titan Giant Ape bilang kanyang dibdib. Ang bilis ay napakabilis, parang kidlat. Kapag ang isang Soul Master ay nalinang sa antas ng Yuan tunay na katawan, ang bawat pag-atake ay magiging napakalakas, na isang multiple ng orihinal na antas ng paglilinang. Gaano kayaman ang karanasan sa pakikipaglaban ni Hulantang? Walang alinlangan, wala si Tang Wulan, ang Yuanan Yahui na ito ang dapat na pinakamahalagang hadlang sa kalaban, hanggat maaari siyang talunin o maitaboy, kung gayon lahat ng nasa likod ng Shrek Academy ay malantad sa kanilang mga pag-atake. Bukod dito, tiwala si Hulantang sa kanyang sariling lakas. Sa pagtaas ng Tower King, ang kanyang sariling cultivation base ay malapit din sa ika-8 ring, kahit na ang kalaban ay isang Power Spirit Master, siya ay may kumpiyansa na mapatamba ang kalaban pabalik sa unang pagkakataon. Sa isang iglap, ang lahat ng mga iniisip ay nag-flash sa kanyang isipan, at ang kanyang mga paggalaw ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang sariling mga iniisip. Nang mag-flash out ang kanyang figure, nagsimula na ang kanyang isip na kalkulahin ang kasunod na opens iba. Sa pagtutulungan ni Dai Yian mula sa gilid, hindi siya naniniwala na pipiliin ang kanyang kalaban na mag-head-to-head. Nang ang mga kaisipang ito ay nasa aking isipan, biglang, isang kakaibang pagsipsip ang biglang lumitaw, at ang hari ng lobo na si Hulantang ay nagulat nang makitang tila nagbago ang takbo ng paraan ng pagtapon niya sa sarili, at nahulog siya sa isang tabi. Ang malaking kamao na dapat ay lumayo sa daan ay umabot na sa kanyang mga mata na parang mabigat na martilyo. Ang epekto ng Dragon Wolf Flash ay lahat sa ulo, ngunit habang ang katawan nito ay kumikislap, ang Dragon Wolf Flash ay tila natapos na ang pagsabog. Gayunpaman, pabalik sa harap ng kamao ng kalaban, ang malaking kamao ay hindi na frontal impact, kundi isang bagsak. Naramdaman na lang ni Hulantang na siya ay nakulong sa isang maputik na puyo ng tubig sa oras na ito, kahit na ito ay ang pagtaas ni Yeji, pakiramdam niya ay medyo hindi niya ito magagamit sa oras na ito. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay biglang tumalon, na naging isang metal na bagyo upang harapin ang kanyang kamao. Kasabay nito, bigla siyang tumalikod sa hangin, nakatalikod sa lupa, isang pares ng mga paa sa harap, na punit ng paalang, mga kuko ng lobo sinubukan ng talam na punitan ang kamao ng kalaban. Ang bilis ng pagtugon ay napakabilis at ang mga pagbabago ay mahusay din. Sa panahong ito, kailangan niyang ay pakpak ang kanyang mga pakpak, iikot ang kanyang katawan, at gumawa ng tumpak na mga paghatol. Kung wala ang pagtaas sa Kibaw Glazed Glass Tower, imposibleng makumplito ang ganoong tugon sa maikling panahon. Pero para kay Hulantang, mas anay na ito. Siya at si Yeji ay magkasintahan, at madalas silang nagtutulungan. Matagal na niyang nakasanayan ang pagdami ni Yeji sa kanya. Ang kamao na nabasag ay nawala sa sandaling ito, at isang parang whirlpool na hangin lamang ang tumawid sa lumilipad na kaliskis ng dragon at lumipad sa lahat ng direksyon, lumilipad patungo sa Tiger King na si Dai Yian, at lumilipad din patungo kay Feng Wanglin-san sa likod niya. Ang lobo na haring Hulantang ay dumaong na sa kanyang likuran sa susunod na sandali, at pagkatapos ay tumalbog siya. Ang buong proseso ng paghaharap ay talagang tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit ang opens iba ni Hulantang ay biglang napigilan. Sa kanyang sariling pangunawa, tila buong lakas niyang nilalabanan si Yuanan Yahui, ngunit sa mata ng mga manunood, hindi ito ang kaso. Dahil sa sandaling iyon, nakaharap na naman si Yuanan Yahui ng isa pang kalaban. Ang hari ng tigre na si Dai Yian ay sumugod na parang isang higanteng tigre, at isang pares ng mga kuko ng tigre ay napunit patungo sa kanang kamao ni Yuanan Yahui tulad ng nahati na min ng ligaw na kabayo. Ang mga matutulis na kuko ng tigre ay nagdala ng mga itim na agos ng hangin na pumutol sa hangin, at ang lakas ng pag-atake sa antas ng Title Daoluo, walang sinuman ang nang-ahas na maliitin ito. Ang parehong umiikot na pagsuso ay lumitaw din kay Dai Yian. Sumimangot si Dai Yian, ngunit siya ay kasing tatag ng isang bundok, na may namumulaklak na halo sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang dagandong ng mababang tigre ay biglang naging mataas ang tono. Isang pares ng mga kuko ng tigre ang biglang napunit sa puyo ng tubig, at nagbanggaan ang mga kamao ni Yuanan Yahui. Dang! Sa malutong na tunog, bahagyang yumanig ang higanteng unggoy ni Yuanan Yahui at napaatras. Nang siya ay agad na gumawa ng isang galaw sa balikat, buong tapang niyang isinandal ang kanyang balikat sa dibdib ni Dai Yian. At sa oras na ito ang sandali na ang katawan ni Hulantang ay tumalikod at lumapag, at ang mga kaliskis ng dragon ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Bagamat ito ay napakaikling panahon, pinigilan ni Yuanan Yahui ang dalawang malakas na attack type War Spirit Masters ng kalaban gamit ang sarili niyang kapangyarihan, at sa kaso pa rin na ang kalaban ay nagkaroon ng pagtaas sa Kibaw Glazed Glass Pagoda.
Nagulat si Dai Yian. Alam niya kung gaano kalakas ang kanyang mga kuko ng tigre. Gayunpaman, nang laslas niya ang fist battle armor ng kalaban, ilang puting marka na lang ang natitira, at hindi niya talaga kayang saktan ang battle armor ng kalaban. Anong uri ng material ang napakahirap nito? Sa pagharap sa impact ni Yuan Yahui, ang ika-6 na singsing ng espiritu sa ilalim ng mga paa ni Dai Yian ay kuminang ng maliwanag, at ang matipunong katawan ay biglang naging ilusyon, naging mga puting ilaw at anino upang magtagpo sa loob, at ang puting tigre ay nabasag ang mahika. Ang banggaan ng Assault Type War Spirit Masters ay palaging ang pinaka-kapanapanabik. Noong inilunsad ang White Tiger Demon Breaking Kill, dumating na ang mabagal na halo ni Fox King Sumo at ang Soul Power Stripong halo, at nangyari na binalot nito si Yuan Yahui. Ngunit sa sandaling ito, ang buong larangan ng martial arts ay biglang nagdilim. At least sa mata ng mga kalaban, naging malabo na. Kumikislap ang kaunting liwanag sa hangin. Sa oras na ito, si Huolantang, na nasa likod nito, ay lubos na nakakakita. Hindi ko alam kung kailan, nagkaroon ng hindi mabilang na matangkad na bituin sa langit sa itaas ng martial arts field. Ang mga bituin ay kaakit-akit at nakasisilaw, na may pakiramdam na ang isa ay nahuhulog sa sona. Iyon ay. Nang siya ay nagulat at hindi maipaliwanag na nagulat, isang liwanag ng bituin ang biglang nahulog mula sa langit at dumating sa kanyang harapan halos kaagad. Walang pakiramdam ng pagbabanta, sa pangunawa ni Huolantang, tila ang pag-iilaw nitong maliwanag na bituin ay isang uri ng masayang bagay. Patalbog-talbog na lang ang ginawa niya, kasabay ng pagkakabangga kanina, hindi maiiwasang mapahinto ang kanyang katawan, at hindi ito maiiwasan. Sa sandaling ito, isang bilog ng halo ang kumalat at hamarang sa kanyang katawan, ang liwanag ng bituin ay biglang pumihit at muling lumipad sa ere. Fox King Sumo, binaligtad ang halo. Ang pagbaril sa kritikal na sandali ay nalutas ang isang krisis para sa Huolantang. Halos agad na lumabas ang malamig na pawis ni Huolantang mula sa kanyang likod. Walang alinlangan, tila walang pag-atake ng paputok, at talagang nahulog ito sa kanya. Natatakot ako na ang laban ngayon ay natapos na. Ano yun? Ngunit sa sandaling ito, ang mga ilaw ng bituin ay bumagsak mula sa langit, halos sumasakop sa buong larangan ng martial arts, at walang paraan upang maiwasan ito. Ang mga mata ni Fox King Sumo ay kumikinang ng maliwanag, at ang ikatlong spirit ring ay kumikinang sa sukdulan. Sa pagtaas ng hari ng tore, ang reversal aura ay nagpatalbog sa mga ilaw ng bituin, saan man sila nanggaling. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng pagkabigla, tulad ng isang malawak na hanay ng mga pag-atake, at nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot ang intensity ng pag-atake na ito, ang Shrek 6 monsters ay talagang magagawa ito. Kung hindi dahil sa sariling reversal aura para lang pigilan ang spirit ability ng kalaban, natatakot ako na direktang mahulog sila sa krisis. Boom! Sa mahinang tunog ng banggaan, napaatras si Tiger King Dai Yian at nagkalat, si Yuan Yahui sa kabilang side ay napailing na lang sa kanyang katawan. Nagkaroon ng pagtaas sa kabilang panig, at mayroon din sila nito. Ang mga meat bones ni Shu Lizzy ay matagal nang itinapon sa kanyang mga kasama sa unang pagkakataon. Sa pagdami ng mga uhaw sa dugo na bean paste bag at solidong kristal na bag, tumayo si Yuan Yahui na parang kuta. Bagamat kamangha-mangha ang demon breaking power ng puting tigre ni Dai Yian, sa sandaling iyon, ginamit din ni Yuan Yahui ang Troll Titan Soul skill. Kahit anong atake mo, umaasa lang ako sa malakas na depensa at lakas para makipag head-to-head sa iyo. Ang papel ng battle armor ay ganap na nahayag sa sandaling ito, at ang malakas na defensive power ay nagparamdam sa pag-atake ni Dai Yian na parang wala nang maapektuhan. Sa ihip ng hangin, libu-libong mga wind blades ang namumulaklak mula sa likod ni Dai Yian, na nagtatanggal sa lumilipad na kaliskis ng dragon, at pagkatapos ay naging isang malaking buhawi na parang dagat ng mga ilog, na bumabalot lamang kay Yuan Yahui. Ang malupit na tunog ng pagputol ay biglang tumunog sa kanyang battle armor, at hindi mabilang na mga spark at friction ang tumunog sa audience. Ang madla ay hindi malay na isipin na kung ang isang piraso ng metal ay naputol na sa mga piraso sa oras na iyon. Ngunit si Yuan Yahui ay kumikislap lamang sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang sandata sa labanan ay kumikinang na may kristal na dilaw na liwanag, na pumikit sa mga pag-ataking iyon. Ang suntok na ito ay sumabog, at ang buong espasyo ay tila naging condensed. Ang malaking puwersa ng pagsipsip ay mas malakas kaysa dati. Tila ang pambobomba ay nasa bakanting espasyo, ngunit kung ito ay Huolantang o Dai Yian, mayroong isang malakas na pagsipsip. Ang pakiramdam ng paghila, ang mga paa ay pagsuray. Ang domain aura ng tatlong character na battle armor ni Yuan Yahui ay tinatawag na Yuyuan, na parang bundok, parang Yuruyuan. Ito ay may napakalakas na pagsipsip at panlaban sa lahat ng pisikal na pag-atake, at kapag umaatake, gagawin nitong higit sa doble ang kanyang lakas. Kasama ng sobrang defensive na kapangyarihan ng battle armor mismo, kapag inilagay ni Yuan Yahui ang 3-character battle armor na ito, siya ang pinakamalakas na depensa ng Shrek 7 Devils.
Maging si Tang Wulan, mula sa purong defensive level, bago kumpletuhin ang 3-character battle armor, siya ay magiging dwarf. Ang tiwala ay nagmumula sa lakas. Ang dahilan kung bakit may kumpiyansa ang Shrek 6 monster sa 6 kumpara sa 7 ay dahil ang bawat isa sa kanila ay may ganap na pangunawa at paghuhusga sa kanilang sariling lakas. Namatay ang marahas na hangin, at ang buhawi ay biglang nadurog ng kamao na ito, na parang nawala ang kaibuturan ng hangin, napabuntong hininga si Yuanan Yahui at huminto sandali. Bago ang laro, sino ang mag-aakala na ginamit ni Yuanan Yahui ang 7-ring cultivation base para dalhin ang 8-ring 3-character battle armor master na si Dai Yian at ang 7-ring 2-character battle armor master na si Wolf Wang Huolantang na may sariling lakas. Bukod dito, ang dalawang taong ito ay nasa sitwasyon ng pagdami ng Kibaw Glazed Tile Pagoda. Ang epekto ng mabagal na aura ni Fox King Sumo at ang spirit power na nagtanggal ng aura kay Yuanan Yahui ay tumagal lamang ng ilang sandali, at kailangan niyang gugulin ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapakawala ng reversal aura dahil sa paglaban sa Star Rain sa kalangitan. Ngunit kahit na pagkatapos ng sandaling ito ng pagkain, ang kalaban ay nakakuha ng pagkakataon. Ang hari ng lobo na si Huolantang na tumalbog ay lumapit kay Yuanan Yahui sa isang iglap, at direktang sinampal siya ng isang pares ng kuko ng lobo. Nakakross ang kaliwang braso ni Yuan Yahui sa kanyang harapan, na may mahinang tunog, at sinampal siya pabalik ni Huolantang. Sinamantala rin ni Tiger King Dai Yian ang pagkakataong umakyat. Dumiretso sa Yuanan Yahui. Ngunit sa sandaling ito, isang nasusunog na sensasyon ang biglang dumating. Huolantang man, Dai Yian o Linsan, malinaw na naramdaman nilang lahat ang init na bumagsak mula sa langit. Ang langit, na orihinal na dahil sa kalangitan sa gabi, ay biglang lumiwanag. Dumating ang isang malaking araw. Bumantong hininga ang Fox King na si Sumo, at ang reversal halo ay biglang nabasag, at pinasabog ng malaking araw. Dumating ang malaking araw, sinunog ang mundo, at binasag sa pagitan ng Huolantang, Dai Yian, at Lin San. Ang napakalaking explosive power na may halong nakakatakot na heatwave at ang napakalakas na sagradong aura, na naging dahilan upang silang tatlo ay matamba ng ilang hakbang sa gilid at buong lakas nilang pigilan. Bahagyang nagtagpo ang liwanag ng araw, inihayag si Lezengyo, na puno ng gintong liwanag. Ang 4 na pakpak na sagradong anghel ay nagpapalabas ng walang katulad na kinang, at ang nagliliyab na sagradong kapangyarihan ng kaluluwa ay namumulaklak palabas, kahit na ito ay armor ng labanan, ito ay magiging mainit sa harap ng mataas na temperatura na ito. Si Feng Wang Linsan ang may pinakamahinang defensive power, at medyo hindi siya nakatiis noong una. Tumalon siya pabalik, habang magkahiwalay na kamakaway ang kanyang mga kamay, ang dalawang haligi ng hangin ay sumugod patungo sa Lezengyo. Sa pagtutol ni Lezengyo, nakahinga rin ng maluwag si Yuanan Yahui. Kasabay nito, muling bumuhos ang langit na puno ng matangkad na bituin. Ngumuso si Sumo at inalog ang kanyang katawan, ang ikapitong singsing ng espiritu ay kumikinang sa kanyang katawan. Kasabay nito, lumiwanag din ang ikapitong singsing ng espiritu kay Yeji sa likuran niya. Si Yeji ay naging isang nakasisilaw na 7 treasure glazed tower na may taas na 3 metro, na nasuspine sa hangin, at lahat ng amplification effect na nahulog sa mga partner ay biglang tumaas. Mayroong isang malakas na makulay na halo sa bawat isa sa mga makalangit na hari. Kasabay nito, namumulaklak din ang halo ng battle armor domain sa ilalim ng katawan ni Yeji. Sa ilalim ng impluensya ng domain, tumaas na ito ng hanggang 70% muli. Isang pangkalahatang pagtaas ng 10%. Sa ilalim ng kanyang buong pagpapakita, na may boosting effect ng One Real Body, ang lakas ng pag-atake ng lahat ng pangunahing mga manlalaban ng buong Heavenly Kings team ay lahat ay itinaas sa antas ng isang titled Daoluo level Battle Armor Master. Ang pamagat ng unang sandata ng martial arts sa mundo ay nararapat sa pangalan nito. Si Yeji pagkatapos ng Soul Sage ang talagang pinakamahalagang core sa team na ito. Ang baligtad na halo ay muling tumaas, na may isang makulay na halo na tumataas, tulad ng isang 7 kulay na liwanag na kurtina na humaharang sa lahat ng mga bumabagsak na mga bituin, at ang mga ilaw ng bituin ay tumalbog pabalik sa isang iglap, ngunit sa halip ay binomba patungo sa kalangitan. Sa oras na ito, ang Shadow King na si Tengteng, na nagniningning din ng makukulay na sinag, ay lumitaw sa multo, at lumitaw sa likod lamang ni Shu Xiaoyan, na humawak ng star stick sa kanyang kamay. Ang mga talam ng anino ay nagsalubong at dumiretso sa kanya. Nanalo. Ang mga manunood ay halos lahat ng mga master ng kaluluwa, at mayroon silang sariling mga paghuhusga tungkol sa mga eksena ng labanan. Walang alinlangan na sa puntong ito ng labanan, ang tagumpay o pagkatalo ay nahahati na. Ganap na pinigilan. Ang Kings of Monster Academy ay talagang isang alamat sa alamat. Kinokontrol ni Sumo ang mga manunood, at pinarami ni Yeji ang mga manunood. Ang 4 na iba pa ay umatake ng todo. Sa pagtaas ni Yeji, sapat na para durugan ang kanyang kalaban. Sa relatibong pagsasalita, bagaman ang tugon ng Shrek Academy ay makatwiran, tila ang pakikipagtulungan ay tila hindi ganoong katahimikan. Ang mabituing ulan ay tila malakas, ngunit ito ay pinigilan ni Sumo. Oo, dapat matapos na ang lahat.
Sa kalangitan, isang bituin ang biglang naging napakaliwanag, at ang liwanag ng bituin ay nahulog mula sa langit sa ilalim ng background ng hindi mabilang na mga tumalbog na bituin. Isang matabang palad ang hamarang sa likod ng leeg ni Xu Xiaoyan nang walang kapantay na katumpakan. Ang anino na Haring Tengteng ay nakakita ng isang mabilog na mukha, at naramdaman ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu tulad ng isang malalim na kalaliman. Pinipigilan ng palad ni Ruyo ang kanyang talam ng anino na umusad kahit kaunti, ngunit ang lilang liwanag sa gitna ng matambok na palad ay bumaril sa isang iglap. Ang ideya ng pagkawasak ay agad na tila nilalamon ang kaluluwa, dahilan upang hindi na tumaas ang bilis ni Tengteng. Halos sabay-sabay na sumugod si Tiger King Dai Yian at Wolf King Huolantang patungo sa Yuanan Yahui nang tumaas ang kanilang growth rate. Ang haligi ng hangin ni Lin San ay bumagsak sa harap ng sagradong anghel, ngunit siya ay naging isang bagyo, na nagpapakita ng kanyang martial spirit body, isang serye ng malalaking wind blades 3 metro ang layo, na bumubuo ng isang buhawi ng pagkawasak na tila kayang sirain ang lahat. Natangay. Hindi nakaiwas si Yuan and Yahui sa pag-atake ng dalawang makapangyarihang lalaki, at biglang humakbang pasulong, sabay hampas ng magkabilang kamao, at iyon pa rin ang Yun Wuxian Fist. Boom, boom. Sa dalawang marahas na dagandong, ang lobo na Haring Huolantang ay lumipad palabas na parang basahan, at naramdaman na lamang ng Haring Tigre na si Dai Yian na may paparating na nakakatakot na puwersa. Ang puyaw ng tubig ng ulap, puyaw ng tubig kamao pinaginhawa ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ay tumama sa kanyang kamao. Bagamat nalutas na ng 3 karakter na battle armor ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa pag-atake, bumagsak pa rin siya ng 6 o 7 hakbang ng sunod-sunod, at umupo sa lupa. Paano kaya ito? Paano siya biglang naging malakas? Ang parehong pag-iisip ay lumitaw sa isip ng Wolf King at Tiger King halos kaagad. Kasabay nito, ang nagniningning na liwanag ng bituin na bumabagsak mula sa langit ay parang isang mainit na kutsilyo na naghiwa sa mantikilya, na napunit ang liwanag na kurtina ng reversal halo, at nasa harap ito ni Sumo sa isang iglap. Ang isang gintong halo ay tumaas din mula sa ilalim ng mga paa ni Sumo, na naging dahilan upang siya ay matigas sa pwesto ng i-activate na niya ang halo ng 3-character battle armor domain. Isang espada ang nag-volley, 8 foxtail ang nag-iisang nagpo-protekta sa Panginoon, ngunit lumipad pa rin sila palabas sa gitna ng nagniningning na liwanag ng bituin, at nagkaroon ng dagandong sa katawan ni Sumo. Ang amplitude ay hamina, at saglit, ang foxtail hairy shot. Sa kanyang isipan, ang parehong mga kaisipan tulad ni Dai Yian at ng iba pa ay pumasok. Paano kaya ito? Paanong biglang naging malakas ang kalaban? Nagniningning ang banal na liwanag, tinutunaw ang lahat, at tinutunaw din ang bagyo. Nawala ang mga talam ng hangin sa matinding liwanag at init na parang mga gamo-gamo sa apoy. Ang liwanag ng paghatol ay nahulog mula sa langit, at natagpuan ang hanging Haring si Lin San mula sa bagyo, upang siya ay makakain sa liwanag ng banal na liwanag. Ang 4 na pakpak ay pumutok. Ang malakas na pag-atake ng mga banal na anghel ay ganap na pinigilan siya at umatras. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ay nagparamdam sa lahat ng nahuli. Totoo ba na lahat ng tao sa Shrek ay biglang lumakas? Nang umupo si Dai Yian sa lupa, napagtanto niya na hindi ito ang kaso. Hindi naman lumalakas ang mga kalaban, pero nanghina sila. Sapagkat, ang mga makukulay na sinag ng liwanag na nagniningning sa kanila ay naglaho bago dumating ang lahat ng pag-atake ng kabilang partido. Ang Kibaw Glazed Tile Pagoda ay nawala. Nakangiting hindi alam ni Dao Luo kung kailan siya nagpakita sa tabi ni Yeji at inakay siya palabas ng venue. Sa lugar kung saan orihinal na si Yeji, isang gwapong binata na nakaitim ang nakangisi at nagpapakita ng mapuputing ngipin. Siya yun. Siya yun. Oo, siya iyon. Sa sandaling nagsimulang magbanggaan ang dalawang panig, nawala si Exi, na nakatayo sa likod na hanay ng Shrek Academy. Nang muli siyang nagpakita, nasa likod lang siya ni Yeji. Ngunit sa sandaling ito, si Yeji, na nagsisikap na palakasin ang kanyang mga kaibigan, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na umiwas. Naramdaman na lang niya na ang liwanag at anino sa paligid ay nagbago, at sa ilalim ng banta ng isang malakas na tibo, kailangan niyang matakpan ang lahat ng mga boost. At ang counterattack ng Shrek 6 monsters ay nakumpleto sa sandaling iyon. Talaga bang hindi tasat ang pagtutulungan? Para sa Shrek 7 Devils, hinding-hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon. Boom! Ang Wind King ay lumipad pabalik, at ang Fox King ay tumahimik. Bumaba mula sa langit ang mga maliliwanag na bituin, at damapo sa lahat ng nasa Monster Academy, kaya hindi sila kumikibo. Hindi na umatake sina Yuan and Yahui at Lezengyo, at ngayong umusad na ang kompetisyon, wala nang suspense sa panalo o pagkatalo. Sa antas ng ika-7 at ika-8 singsing, ang tagumpay o pagkatalo ay kadalasang napagpasyahan sa isang iglap. Sa sandaling ito, ipinapakita nila ito ng buo. Hindi mahalaga kung gaano kaayaw, ang mga katotohanan ay nasa harap mo rin. Biglang tumahimik ang auditorium na nagsimula ng magsaya. Ang pitik sa sandaling iyon ay nagparamdam sa lahat ng nahuli.
Nakatayo sa gilid ng martial arts field, hindi napigilan ni Long Yu ang pagkayam ng kanyang mga kamao sa sandaling lumitaw si Xi sa likod ni Ye Ji. Natalo ka ba sa epekto? Hindi ganoon ka-simple. Lahat sila ay nagbigay ng malaking atensyon sa proteksyon ni Ye Ji, at iyon din ang responsibilidad ni Sumo bilang Master Soul Master. Dahil mismo sa pressure mula sa kalaban kaya nabigo silang protektahan si Ye Ji sa kritikal na sandali, na naging sanhi ng pagbagsak ng audience. Ang tila hindi pantay na kagamitan ng anim na Shrek na halimaw sa panahon ng labanan, at ang tila magulong tugon, lahat ay ganap na natapos sa huling sandali. Natalo sila, at malinaw na naramdaman ni Long Yu na naramdaman pa rin ng Shrek 6 monsters na hindi nila ginagawa ang kanilang makakaya. Pagkatapos ng ilang taon, naging napakamakapangyarihan ba talaga nila? Kahit na sa ibang pagkakataon, naniniwala si Long Yu na hindi mananalo ang monster team kung hindi siya sasamahan. Ang pinaka-nakatawag ng atensyon niya ay si Yuanan Yahui. Masyadong malakas ang free character battle armor ni Yuanan Yahui. Maging ito ay attack power, defense power, at ang tila simple at simpleng boxing technique, nagawa niyang harangan ito gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos ng Wolf King, Tiger King, at maging ang Wind King. Upang hayaan ang anim na Shrek na halimaw na mahinahong humiga at sa wakas ay matapos. Ang Fox King na si Sumo, na siyang Master Soul Master, ay hindi man lang ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang lakas ng free character battle armor master ay ginamit lahat para labanan ang Starry Sky attack na na-trigger ni Xu Xiaoyan. Kung iisipin mong muli, ang maliwanag na mabituing kalangitan na inilabas ni Xu Xiaoyan ay tila pinagsama sa Ye Xinglan at Le Zhenglio, at ang kanilang mga pag-atake ay nagmumula sa mabituing kalangitan. Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Tulala na nakaupo si Dai Yian sa lupa. Halos bawat isa sa kanila ay hindi kumbinsido na sila ay natalo sa isang iyon, ngunit paano ngayon? Maaari mo ba talagang gamitin ang mga salita tulad ng kawalang ingat at kawalang ingat upang i-unlock ang iyong sarili? Hindi niya talaga kaya. Si Yuanan Yahui ay parang tansong pader at bakal na pader, at sa kapangyarihan niya at ni Hulantang, hindi sila makalusot. At ito pa rin ang sitwasyon sa pagtaas ng pagoda King Ye Ji. Sa sandaling nawala niya ang pagtaas, siya at si Hulantang ay naitaboy sa parehong oras. Anong malaking puwang ito? Ngunit si Yuanan Yahui lamang ang tunay na nagpakita ng kanyang lakas, at marahil ang taong matabang sa likod na nakakagawa lamang ng lahat ng uri ng tinapay. Nang si Teng Teng ay nasalo ng kanyang malaking kamay, halos lahat ay hindi nakita ang nangyari, at si Teng Teng ay nasa kanyang kamay na. Mas lalong namutla ang mukha niya. Ang labanan ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Si Yuanan Yahui lang ang talagang nasa ilalim ng pressure ng Shrek 6 monsters. Ang madla ay nagdagdag ng hanggang ilang daang tao, ngunit sa oras na ito ay tahimik na bumaba ang karayom at maririnig. Ang maalamat na tawag noon, tila puno ng kabalintunaan sa oras na ito. Sa isipan ng lahat sa pangkat ng Heavenly Kings, ang maalamat na tawag ay tila hindi nawala, at natalo na sila sa kompetisyong ito. Binitawan ni Xu Lizhi si Teng Teng, tinapik ang kanyang balikat gamit ang isang mapagbigay na palad, ngumiti sa kanyang mukha, at iniabot sa kanya ang isang malaking recovery bag. Hawak-hawak ni Teng Teng ang mainit na tinapay, at saglit, medyo uminit ang kanyang mga mata. Hindi sila mga taong hindi kayang magpatalo, ngunit ang pakiramdam ng pagkatalo sa sobrang pagkaagrabyado ay talagang nagparamdam sa kanya ng kaunting pagtanggap at kawalan ng kakayahan. Tumingin si Sumo kay Ye Xinglan na nakatayo sa harapan niya. Sa likod ni Ye Xinglan ay isang malaking mahabang espada. Nagniningning ang mga bituin sa dulo ng espada. Ang kanyang kaluluwa ay tila hinihigop ng mahabang espada. Sa oras na ito, ang liwanag ng espada ay nabawasan. Tumango ang magandang dalaga sa kanyang harapan, tumalikod at naglakad patungo sa kanyang kasama. Sa wakas ay natapos ang maikling katahimikan, at ang mga manunood sa labas ng proteksyon na kalasag ay nahulog sa isang maingay na talakayan. Kung natalo sila, ang koponan ng mga hari sa kanilang mga puso ay natalo sa laro, at kahit na karamihan sa mga tao ay hindi talaga naiintindihan kung paano sila natalo. Nakangiting sumulyap si Dao Luo kay Ye Ji na tulala na nakatayo sa tabi niya, marahang umiling, at walang sinabi. Medyo hindi nararapat na pasiglahin ng mga batang ito sa oras na ito. Ang lahat sa Shrek 6 monsters ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo at binawi ang kanilang battle armor. Ang sobrang stretch na pump-itis ni Yuanan Yahui ay nagbabalangkas ng isang perpektong figure. Tila kumislap sa hangin si Xi bago bumalik sa kanya, hinubad ang kanyang jacket at itinakip sa kanya, tinakpan ang gumagalaw na arco na binalangkas ng pump-itis. Sabay na tumayo ang anim, at sabay-sabay na naglakad patungo sa gilid ng mga hari ng langit. Sa wakas ay bumangon si Dai Yian sa lupa at hinayla ang Hualan Hall sa hindi kalayuan. Habang magkaharap ang mga mata, nakita nilang lahat ang pait sa mga mata ng isa't isa. Talo ka lang, payag ka ba? Ayaw ko talaga, pero anong magagawa ko kung ayaw ko? Ang anim na tao ay nagsama-sama at pumunta sa gitna ng yugto ng kompetisyon, tinitingnan ng anim na Shrek na halimaw na nasa harapan nila, ngunit walang makapagsabi ng kahit ano sandali. Tinanggap, sabi ni Yuanan Yahui kay Dai Yian.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Dai Yian, hindi kami hamina, ngunit naging mas malakas ka. Sinabi ni Yuan Yahui, napakalakas mo rin, dahil lang sa hindi namin lubos na kilala, malaki ang pinagbago namin. Siguro dahil mas nagdusa kami nitong mga nakaraang taon. Talagang isang alamat ang koponan ng Heavenly Kings, bawat isa sa kanila ay isang henerasyon din ng mga henyo na may iba't ibang talento, ngunit ang iba't ibang mga tao ay may iba't ibang kapalaran. Ang parehong henyo at iba't ibang mga karanasan ay lilikha ng iba't ibang mga tao. Ang Shrek 7 Devils ay hindi lamang nagsasanay sa nakalipas na ilang taon, dumaan sila sa pagsasanay sa militar ng Devil Island, nakaranas ng kalamidad ng Shrek Academy na binomba, at nagsagawa ng pinakamatinding pagsasanay sa hukbo. Ang mga karanasang ito ay nagpasakit sa kanila, ngunit sa parehong paraan, ang mga karanasang ito ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Dahil sa mga karanasang ito, sila ay naging mas malakas at may mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga kakayahan. Ang mga karanasang ito ang nagbigay daan sa kanila na makarating ngayon sa hakbang-hakbang. Kung ikukumpara sa Shrek 7 Devils, ang 8 Heavenly Kings ay nagsasanay at nag-aaral lamang sa akademya, at ang kanilang karanasan ay mas simple. Higit pa rito, may gap pa rin sa pagitan ng Monster Academy at Shrek Academy kung tutuusin. Bumalik na rin si Long Yu sa entablado, lumuwag ang kanyang nakakuyong na kamao, ngunit medyo namumula ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Dai Yian at tinapik ito sa balikat. Itinaas ni Dai Yian ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, na may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata, na tila nagtatanong sa kanya kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay tulad ng unang sinabi ng Shrek Academy. Isang kompetisyon ng 2 hanggang 7. Marahang umiling si Long Yu at tumingin sa 6 na Shrek na halimaw, inaasahan ko ang 5 Diyos na labanan ni Tang Wulan. Ang lakas mo, hayaan mong makita ko na hindi ito isang tunggalian na walang suspense. Sinabi ni Lezengayo, sa katunayan, inaabangan din namin ang paglalaro laban sa iyo. Mataimtim na sinabi ni Long Yu, maghintay pagkatapos ng labanan ng 5 Diyos. Maaari tayong matalo, ngunit hindi tayo tatanggap ng hindi patas na talakayan. Si Lezengayo ang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, marahil, balang araw ay magkalaban tayo, marahil. Nagulat si Long Yu saglit, oo. Sila ay kabilang sa Tang Sect. Bagamat kalahati na ngayon si Long Yu sa Tang Sect, at mas maraming enerhiya ang inilalagay sa Monster Academy, kung titingnan mo ito mula sa Tang Sect, talagang imposible para sa kanila na lumaban ng magkasama. Tama si Zengayo. Isang araw sa hinaharap, marahil ay magiging magkakaibigan kayo. At saka, maaaring hindi pa huli ang araw na ito. Nakangiting humakbang si Daoluo at tumingin sa matigas na mga mata sa harap niya. Ang mga mapagkompetensyang kabataan ay hindi maiwasang gamaan ang pakiramdam. Masyadong mabilis ang paglaki ng kabataang henerasyon, at ang henerasyong ito ng Tang Sect ay tiyak na mag-iiwan ng matinding marka sa Daoluo Star. Tang Wulan man o Long Yu, malaki ang posibilidad na maging extreme Daoluo ito sa hinaharap. At sa kanilang mga kasama, kahit kalahati ay may ganoong posibilidad. Ang Soul Guidance Technology ay talagang patuloy na bumubuti, ngunit ang tunay na pinnacle powerhouse ay ang pagkakaroon pa rin ng Soul Guidance Cannonball na lumalampas sa nakapirming pag-install ng antas ng God Killing. Ang pagsali sa Tang Sect sa hinaharap ay maaaring magkaroon ng 5 Ultimate Daoluo. Kung iniisip ito, maaaring nasa sabik si Hujia. Sa mga kabataan ng henerasyong ito, posible talagang mangyari ang ganitong sitwasyon. Nasa 20s pa lang sila ngayon. Ilang taon na sila nang umabot sila sa ganitong antas. At the same time, medyo nalungkot din siya, dahil naisip din niya ang orihinal niyang sekta. Kung ikukumpara sa kasaganaan ng Tang Sect, ang Ontology Sect ay bababa ng sobra. Sa sandaling ang unang sekta sa mainland, ang pag-iral sa itaas ng Tang Sect ay nabawasan na ngayon sa antas ng isang pangalawang rate na sekta. Ang bilang ng mga may-ari ng Ontology Martial Soul ay kakaunti na, at masyadong masakit ang cultivation method ng Ontology Sect. Sa panahon ngayon, hindi na makayanan ng mga kabataan ang ganitong paraan ng paglilinang. Isa rin ito sa mga ugat ng paghina ng sekta ng ontolohiya. Sabay na tayong kumain, treat kita. Sabi ni Long Yu. Lumingon si Lezengayo para tingnan sina Yuan Yahui at Ye Xinglan. Ang pangalawang anak na babae ay medyo nagulat matapos marinig ang paanyaya ni Long Yu. Lumapit na si Shu Mier sa harapan at ngumiti, sa wakas ay nagkasama-sama na ako, gusto ko pa ring magtanong tungkol sa sitwasyon ng iyong akademya. Sabay-sabay tayong kumain. Anyway, hindi ikaw ang sumali sa Five Gods Tournament. Ang Xingluo City ay maraming tradisyonal na delicacy ang nawala sa federal side. Okay. Halos magmura si Shu Lizzy, medyo naglalaway na. Binigyan siya ni Ye Xinglan ng isang puting tingin, tumanggo si Yuan Yahui at sinabing, okay, pagkatapos ay guguluhin ko ang senior sister at kayong lahat. Nakangiting hinawakan ni Daoluo ang kanyang mabilog na tiyan, kayong mga kabataan, umalis na kayo, hindi sasali ang aking matanda. Ang sarap maging bata. Sobrang namimiss ko ang aking kabataan. Hindi sila dinala ni Long Yu sa isang high-end na salusalo, ngunit nakarating siya sa isang hindi mahalata na maliit na patio. Ito ang lugar na eksklusibo para sa kanilang 8 makalangit na hari, at binili nila ito kasama ng mga pondo.
Lahat ng mga dekorasyon sa loob ay kung ano ang gusto nila. Madalas silang nagtitipon dito. Sa mga karaniwang araw, inaasikaso ito ni Holantang at Yeji. Sa katayuan ng 8 Uranus sa Xingluo City, ang iba't ibang mga delicacy ng Xingluo City ay malapit ng ihatid ng isang tao. Puno ang mga mesa. Medyo malamig pa rin ang orihinal na atmosphere ng magkabilang panig, tutal, magkalaban na sila mula noong maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na umupo at kumain ng magkasama. Hanggang sa naglabas si Shumir ng ilang garapon ng espesyal na brewed rice wine para inumin ng lahat, unti-unting uminit ang kapaligiran. Umupo si Long Yu sa pangunahing upuan, at si Le Zhengyo ay nakaupo sa tabi niya noong una. Ngunit hindi nagtagal ay binago niya ang kanyang posisyon at pinalitan siya ni Xu Lizi. Simple lang ang dahilan, ang dami talaga ng inumin ni Long Yu. Maglalaro ba tayo? Biglang nag-propose si Teng Teng. Anong laro ang laruin? Siguro dahil lahat ay isang Minggang type spirit master. Kahit anong itsura ni Xi, pakiramdam niya ay hindi kaaya-aya sa mata ang taong ito. Sinabi ni Teng Teng, syempre, umiinom ito. Oo nga pala, nasa hustong gulang ka na ba para uminom? Ito ang pang-aasar ni Chi Guoga. Nagtaas ng kilay si Xi, paano mo gustong uminom? Sinabi ni Teng Teng, patas at makatwiran. Lahat tayo ay humalili sa paggawa ng isang bilog, ang bawat tasa ay puno ng mga toast, at isang toast para sa lahat. Pagkatapos lamang makumplito ang bilog na ito maaari tayong umupo at magpatuloy sa pagkain. Magpalad sa pangalawang tao. Gumawa lamang ng isang bilog na tulad nito. Bumaba at tingnan kung sino ang unang mahulog. Paano? Tumayo si Xi nang hindi nagpakita ng anumang kahinaan, at sinabing, halika. Kung ano ang iminungkahi mo, ikaw ang unang gagawa ng bilog. Tumayo si Teng Teng dala ang kanyang baso ng alak, at sinabing may masamang hangarin, hindi mahalaga kung talagang hindi mo ito maiinom at ayaw mong malasing, tapikin mo lang ang balikat ko at sabihin, kuya, nagpapayo ako, at pasado ito. Say what? Tanong ni Xi na may pagtataka. Kuya, napaniwala ako. Inulit kaagad ni Teng Teng. Biglang ngumiti si Xi, okay, upo kung ikaw ay pinapayuhan. Damn! Manloloko ka, Xi, gawin natin ang isa. Gaya ng sinabi niya, si Teng Teng ay nag-flash kay Xi. Hindi sa banggitin, ang epekto ng kanyang maliksi na pag-atake sa sistema ng paglili ng base para sa pag-inom ay medyo mabuti, at walang nanginginig na pagbabago sa baso sa pagitan ng mga flash. Ngumiti si Xi at sinabing, biro lang, hindi ka magagalit. Ngumuso si Teng Teng, hindi ako magagalit kung inumin ko ito. Maglakad. Nagdampi ang dalawang tasa, at halos kalahating kati ng rice wine ang nainom. Pinitik ni Teng Teng ang kanyang palso at isinabot ang tasa ng patiwarik sa kanyang ulo, na nagpapahiwatig na wala nang natitirang patak ng alak sa kanyang tasa. Sumunod din si Xi sa kanyang lakad, ngunit ang isa o dalawang patak ng alak ay nadulas mula sa baso at agad na damapo sa kanyang buhok. Haha, may skill ako. Tumawa si Teng Teng, medyo matagumpay, at parang nabawi niya ang isang lungsod. Pinunasan ni Xi ang alak sa kanyang ulo gamit ang tisyo, masyado kang mapanloko. Okay, sa susunod, pwede kang uminom kasama ng iba. Ibinuhos ni Teng Teng ang sarili ng isa pang baso ng alak at nakangiting sinabi, nga pala, may isa pa tayong panuntunan sa larong ito. Ibig sabihin, bawal pumunta sa palikuran. Sa huling pagkakataon ng palikuran ay pagmultahin ng 3 baso. Sa sandaling sinabi niya ito, nanlaki ang mga mata ni Le Zhengyo, masyado bang malupit ito? Ngumuso si Teng Teng, natatakot ka ba? Sabi ni Le Zhengyo, marami kang tao. Sabi ni Teng Teng, si sister-in-law ay taga Shrek Academy din. Kung kakampi mo, bisita ka sa malayo, at hindi ka namin binubuli. Kasama mo rin ang Little Witch namin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng maraming tao. Tingnan mo, walang nahulog sa amin sa huli. Dalhin mo, lahat sila ay mga kabataan. Pagdating sa inuman, sino ang makakatanggap ng pagkatalo? Pagkatapos, nagsimula ang kakaibang pangalawang round na ito ng kompetisyon. Bagamat ang lahat ay isang spirit master, walang nakakatamad na gumamit ng spirit power para matuno ang alak. Matapos itong inumin ng pabilog, ang kanyang mga mata ay higit na nagbago. Sila ay naging mas maliwanag, ngunit wala nang iba pa. Ang pagbabago. Sunod-sunod ang mga bilog. Kapag ang lahat ay nakatapos ng isang lap, sa katunayan lahat ay uminom ng higit sa 20 tasa. Ang kapaligiran, na medyo malamig at matigas pa, ay naging halatang sabik sa ilalim ng pagpapasigla ng alak. Biglang, bahagyang ngumiti si Shumir sa kanyang mukha, hinawakan si Long Yu sa tabi niya, at mahinang sumigaw, asawa. Napakalaki ng figure at determinadong karakter si Long Yu, ngunit nang marinig niya ang tawag ni Shumir, na palaging kilala sa kanyang matibay na estilo, hindi niya napigil ang manginig sa nanginginig. Nakita rin ng ibang tao si Shumir sa ganitong estado sa unang pagkakataon. Ilang sandali pa ay nagkaiba sila ng hugis, ngunit tumigil ang lahat sa pakikipag-usap, at mabilis na tumahimik ang silid. Ano? Napatingin si Long Yu kay Shumir na may halong kahihiyan, huwag mo akong tawaging ganyan, hindi ako sanay. Gusto kong pumunta sa banyo.
Ibinaba ni Shumir ang kanyang ulo, mukhang agrabyado. Ito ay tulad ng kung paano siya karaniwang binubuli ni Long Yu at humingi ng mga tagubilin sa maliliit na bagay. Napalunok si Long Yu ng laway, at biglang may naisip sa kanyang puso. Kung ganoon din ang ginawa ni Shumir sa mga normal na panahon, mukhang maganda. Pagkatapos ay pumunta ka. Mabilis niyang sabi. Ibinaba ni Shumir ang kanyang ulo at sinabing, ngunit, ayaw ng mga tao na pagmultahin sa pag-inom. Sa pagkakataong ito, nag-react ang ibang talents at hindi napigil ang humagalpak sa tawa, lalo na ang 8 Heavenly Kings, na tumawa at nadadapa. Lumalabas na si Shumir ay may napakalaking mamamatay. Tumawa si Teng Teng at sinabing, I regret it, I regret it. Talagang hindi ko dapat hayaan ang aking hipag na pumasa, nawala. Mukhang walang magawa si Long Yu, ngunit sulit na panoorin ang hindi pangkaraniwang eksena ng kanyang asawa. Hindi ba 3 inumin lang? Ito ang malumanay na bersyon ng Shumir na hindi ko pa nakita. Sa Monster Academy, si Shumir ay may napakatingkad na palayaw na tinatawag na Gunsling Rose. Kung hindi dahil manliligaw siya ni Long Yu, hindi ko alam na kakaunti lang ang gustong mapalapit sa kanya. Noong nasa Shrek Academy, ang lahat ay nagsasanay ng nakapag-iisa, at si Shumir ay may sariling direksyon sa pagsasaliksik, at walang gaanong pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Pagdating niya rito, naging guru siya, at natural na kailangan niyang makipag-ugnayan sa mas maraming tao. Ang kanyang magandang mukha, matibay na estilo ng pagtuturo, at ang kanyang sariling malakas na pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay minamahal lahat ng mga guro at estudyante. Halos isinama sa Monster Academy sa maikling panahon. Sa kaso ng paggamit ng parehong antas ng mecha, halos walang makakatalo sa babaeng guro na ito na kilala sa kanyang mga baril, at siya ay isang ganap na gulo. Bukod dito, magaling din siyang gumawa ng mga mecha at iba't ibang mecha weapons mag-isa. Halos lahat ng humihingi ng tulong ay tutulong sa kanya. Ang kanyang masigasig at masayahing personalidad ay kabaligtaran lamang ng pananahimik ni Long Yu. Sa isang kahulugan, ito rin ay bumawi sa mga pagkukulang ni Long Yu. Sa mga tuntunin ng prestihiyo, syempre pangalawa si Long Yu sa akademya, ngunit sa mga tuntunin ng antas ng pagmamahal mula sa mga guro at estudyante, malapit na siyang maabyutan ni Shumir. Dahil sa pagiging walang pag-iimbot at pagtulong ni Shumir sa Monster Academy, mas iginalang ni Long Yu ang kanyang asawa. Hindi man talaga kasal ang dalawa, siguradong masasabing magalang sila bilang isang bisita. Ngunit ang problema ni Shumir ay ang lahat ay simple at prangka, at gusto rin ni Long Yu ang kanyang karakter. Ngayon ay bigla siyang naging malambot at kaakit-akit sa mesa ng alak. Bagamat medyo hindi siya komportable, mayroon siyang ibang uri ng kakaibang pakiramdam, na nagparamdam kay Long Yu ng kaunting pangangati sa kanyang puso. Iinuman ko ito para sa iyo. Pumayag naman siya ng walang pag-aalinlangan. Nakangiting lumabas si Shumir sa banyo. Uminom si Long Yu ng 3 tasa ng sunod-sunod, kahit na hindi niya magamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para matuno ang alak, ang maliit na rice wine na ito ay hindi pabigat sa kanya. Kuya Teng Teng. Sa sandaling ito, isang mas bamulong na boses ang umalangaw-ngaw. Si Teng Teng, na kanina pa tumatawa sa Dragon King, ay naramdaman na lamang na ang mga goosebumps sa buong katawan ay umangat sa isang iglap, at tumingin siya sa maliit na mangkukulam sa hindi kalayuan ng may pagtataka. Si Dai Yuner ay commandant na parang seda, Brother Teng Teng, gusto ko ring pumunta sa banyo. Then you go. Wala tayo sa iisang kampo. Napakadaling sumuko ni Teng Teng. Tumingin sa kanya si Dai Yuner, at isang patong ng ambon ang pumuno sa kanyang magandang kumikinang na mga mata sa isang iglap. Brother Teng Teng, lagi kong iniisip na nasaktan mo si Yuner ng sobra. Handa ka bang panuurin ang mga tao na umiinom ng 3 tasa ng sunod-sunod? Ito ay magiging malaki, napakapangit. Napakagwapo mo at mabait, kahit na itulak mo lang sila sa Shrek Academy, hindi sila nagrereklamo. Umiinom ako. Si Teng Teng ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon at pinutol ang mga salita ni Dai Yuner sa isang iglap, at hinayaan siyang magpatuloy, natatakot ako na siya ay gumawa ng pagtataksil. Ha. Nagtawanan ang lahat. Ang pagganap ng 2 anak na babae na sina Shumir at Dai Yuner ay agad na nagpaikli ng distansya sa pagitan nila. Sa ilang sandali, ang alak ay mas nakakapreskong at tumutulo, at ang kapaligiran ay hindi awkward. Papalapit ng papalapit ang alak. Sa maraming mga kaso, madalas itong gumaganap ng isang napakamahiwagang papel. Marahang hinawakan ni Xie si Yuanan Yahui sa tabi niya, mahal, kung maaari mo rin akong tanungin sa tono nila, iinom ako para sa iyo kung ilang beses ka pumunta sa banyo. Napalingon si Yuanan Yahui, marahil dahil sa pag-inom, lalo siyang naging malinaw sa mga oras na ito, at nagsimulang lumitaw ang isang nakakaantig na ngiti sa kanyang mukha, biglang nagkaroon ng isang uri ng sigasig si Xie. Feeling, kahit medyo tuyong bibig. Roll. Ha. May humagalpak na naman ng tawa. Sa ganoong kapaligiran, walang nakakaalala kung tungkol saan ang unang taya. Malabo lang ang inumin, at hindi niya alam kung gaano siya gumaling. Nagkakagulo na. Sina Xie at Teng Teng, ang 2 agile attack type war spirit masters na hindi nakikitungo sa isa't isa, ay hindi alam kung kailan naging magkatapat ang magkapatid na nakaakbay sa kanilang mga balikat at likod.
Si Shumir at Shu Xiaoyan ay uminom at umiyak sa tabi nila nang pag-usapan nila ang tungkol sa Shrek Academy. Ang bawat tao'y may oras upang magbulalas, lalo na kapag sila ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kahit na ang Shrek 7 Devils o lahat ng nasa Heavenly Kings team, pareho lang ito. Kaya kahit sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan, na kadalasang napakatahimik, ay medyo lasing ngayon. Simple lang, maaari pa rin nilang ipilit na bumalik sa punong tanggapan ng Tangmen sa huli. Kung gusto mo talagang pag-usapan ang panalo o pagkatalo, ang huling balanse ng tagumpay ay pabor pa rin sa Shrek 7 Monsters. Walang nag-isip na ang taong pinakamaraming uminom ay hindi ang Dragon King na mukhang pinakamalakas, ngunit hindi nagpapakita ng mga bundok at nagpapakita ng tubig. Si Shu Lizzie ay kumakain. Ang tiyan ni Shu Lizzie ay parang isang napakalalim na hukay, kahit na nagsimula ng manginig si Long Yu sa huli, siya ay matino pa rin. Bago ang paghihiwalay, si Teng Teng, na nasa gulo na, ay bumubulong-bulong pa rin, at hinding-hindi siya makikipag-away sa Food Soul Master sa hinaharap. Isang dosina sa mga pinakatanyag na tao ng bagong henerasyon ng Tangmen ang gumugol ng isang gabi ng hangover sa ganitong paraan. Ang propaganda offensive ng Five Gods, Judgment ay naging mas mabangis, at umabot na ito sa antas ng pangalan ng sambahayan sa Xingluo Continent. Ang paghaharap na ito ay iba sa anumang kompetisyon. Ang lahat ng mga kompetisyon ay napapailalim sa mga paghihigpit, tulad ng mga paghihigpit sa edad at mga paghihigpit sa antas ng paglilinang. Hangga't maaari sa patas na kompetisyon upang labanan laban sa, upang mas mahusay na ehersisyo ang malakas. Hindi ito ang kaso sa paghuhukom ng limang Diyos. Ito ay isang kompetisyon na walang pinakamataas na limitasyon. Ang lalabas sa mata ng lahat ay magiging pick showdown. Ang banggaan ng pinakamalakas. Ang impormasyon tungkol sa tanggulan ay kilala rin ng mas maraming tao, at ang mga tao ay hindi maiwasang mabigla kapag mas marami silang nalalaman. Sa napakalakas na sekta ng Tang Sect, paano mamanahin ng isang binata na nasa 20s lang ang posisyon ng Sect Master? Ano ang batayan ng gayong kabataang kabataan upang labanan ang limang Diyos? Kailangan bang magpakilos ng husto ang imperyo para isulong ang ganitong laro? Hangga't talagang malakas ang imperyo, tiyak na magiging tunggalian ito ng walang suspense. Bakit parang napakahalaga nito? Hindi kaya na-provoke sa publiko ang master ng Tang Sect? O sobra siyang kumpiyansa? Para sa isang oras, ang mga opinyon ay magkakaiba, ngunit walang duda na ang antas ng mga inaasahan para sa larong ito ay patuloy na bumubuti. Walang alam si Tang Wulan tungkol sa labas ng mundo, at nahuhulog siya sa kakaibang pangunawa. Sa tuwing tumataas ang panlabas na presyon, tila mayroon siyang estado ng regulasyon sa sarili. Sa ganitong estado, madalas ang kanyang pag-promote ang pinakamabilis. Siyempre, ang saligan ay ang pressure na ito ay hindi nagmumula sa kaluluwa. Ang mga nagampo na mga magulang ay kinuha ng kanyang biolohikal na ama, na tiyak na nagpawala sa kanya ng pagmamahal, ngunit mayroon din siyang higit na mga inaasahan at mas kaunting mga tanikala. At least nawala ang pag-aalala. Ang tapat na ulat ni Nair ay nagpaunawa sa kanya ng kaunti kung bakit kakaiba sina Guyu at Nair, at kung bakit lumitaw si Guyana. Bagamat hindi pa rin sinabi ni Nair kung bakit sila nahahati sa dalawa, medyo kakaiba ang pakiramdam. Pero at least may explanation siya. Ang presyon sa isip ay halos nabawasan. Ang panggigipit mula sa ibang mga pinagmumulan ay walang iba kundi pagganyak para sa isang taong tulad ni Tang Wulan na napakalaban sa panggigipit mula pa noong siya ay bata. Noong una niyang sinimula ng kanyang paglilinang, pinili pa rin niya ang paraan ng pamamiki at ipinagpatuloy ang pagsasanay sa innate secret method ng ontology sect, ngunit hindi nagtagal, pumasok siya sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni, at natural na tumigil ang innate secret method ng ontology sect. Maging siya mismo ay hindi alam kung anong klaseng estado siya sa mga oras na ito. Nararamdaman lang niya na gusto niya ang isang globo, ang mismong globo ay hindi regular, maraming mga sangkap dito, ang mga sangkap na ito ay kanyang sariling iba't ibang mga kakayahan. At nang magsimula ang malalim na pagmumuni-muni na ito, nagsimulang umikot ang globo. Sa panahon ng pag-ikot, ang mga orihinal na irregularidad sa panlabas na layer ay dahan-daang nagbago, nagiging makinis at unti-unting nagiging regular. Ito ay tila isang pare-pareho ang pakiramdam. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay ang paraan ng pagsasama niya ng sarili niyang mga kakayahan ay halos kapareho sa mga pagbabagong ginawa ni Extreme Dao Luo nang tuluyan niyang malagpasan ang limitasyon. Bagamat magkaiba ang mga antas, magkatulad ang mga epekto at paggana. Ang kusang induction ng isip, isang napakagandang pakiramdam ang nagpapahina kay Tang Wulan mula sa malalim na pagmumuni-muni. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang liwanag sa labas ng bintana. Nakaharap sa silangan ng bintana sa harap ng kama. Sa sandaling ito, ang silangan ay lumiwanag na may isang pahiwatig ng puting tiyan, at isang pahiwatig ng lilang kahulugan ay nahuli ni Tang Wulan. Agad na naging kulay ube ang kanyang mga mata, puno ng kalayaan, puno ng ginhawa. Naramdaman ang pagkain ng purple chi na nagmumula sa silangan, bumuga siya ng mahabang hininga. Bumukas ang bintana sa pamamagitan ng kanyang hininga, at ang sariwang hangin sa labas ng bintana ay sumugod upang pakainin ang kanyang katawan at kaluluwa. Naging mas makulay ang lahat sa kanyang paningin, at biglang naramdaman ni Tang Wulan na napakaganda ng mundo.
Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang mga kamay ni Tang Wulen ay natural na bumababa sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at may bakas ng pagiging bago sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumulutang at lumapit sa bintana, itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang puting gintong kaliskis ng dragon na nakasabit sa kanyang leeg, tahimik na dinama ang sarili niyang temperatura at ang hininga nito mula sa kaliskis ng dragon. Hindi niya alam ang lahat ng nangyari sa labas, ang tanging alam lang niya ay ang estadong pinasok niya sa mga oras na ito. Ang desisyon ng limang Diyos, narito ako. Ang National Stadium ng Star Luo Empire ay siksikan na. Ang malaking stadium, na kayang tumanggap ng 100,000 katao, ay puno ng mga upuan ngayon, para lamang mapanood ang larong iyon. Ang isang laro ay maaaring kasing bilis ng 1 o 2 minuto, at kasing bagal ng 10 minuto. Ang labanan sa pagitan ng mga Panginoon ng kaluluwa ay bihirang tumagal ng partikular na mahabang panahon. Ngunit para lamang sa naturang laro, maraming tao ang nagbayad ng mataas na presyo para makabili ng mga tiket. Mas curious sila, iniisip kung anong klaseng malakas na paghaharap itong Five Gods, decision from ancient times. Puno rin ng upuan ng rostrum. Ang kanyang kamahalan na si Dai Tianling, ang Emperor ng Star Luo Empire, at ang Dean ng Monster Academy ay mabait na dumating. Bilang karagdagan, ang pinuno ng Tangmen Xingluo Mainland ay ngumiti kay Dao Luo Hujia, nakaupo sa kabilang panig ng imperial na emperador. Naka-recover na si Dai Yian mula sa hangover, at nakaupo siya sa pangalawang row. Kung sasabihin na bago makipagkumpetensya sa Shrek 6 Monsters noong araw na iyon, wala siyang duda na ang desisyon ng Five Gods na ito ay isang cutscene lamang, pinapanood lamang kung paano nabigo si Tang Wulen. Pagkatapos ng tunggalian sa araw na iyon, ang kanyang kaisipan ay nagbago sa isang tiyak na lawak. Ang 6 na halimaw ng Shrek ay nagbago ng husto at bumuti ng husto. Bilang kanilang kapitan, paano mananatiling hindi magbabago ang lakas ni Tang Wulen? Maglakas loob na tanggapin ang desisyon ng limang Diyos at simulan ang hamon ng desisyon ng limang Diyos, na sa kanyang sarili ay nangangahulugan ng sariling malakas na tiwala sa sarili ni Tang Wulen. Hindi niya maitanong sa kanyang sarili ang tungkol sa katapangan na ito, at siya ang walang sinabing lumahok sa isang mapapahamak na tunggalian. Pagdating niya sa gym ngayon, tiningnan niya ang mga masikip na ulo at ang mga tao, pakiramdam ang mainit na kapaligiran. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dai Yian na marahil ay tama ang pinili ng kanyang kapatid. Tunay na mahusay si Tang Wulen at karapat-dapat siyang magustuhan. Kaya lang, masyadong masungit ang lalaking iyon. Sa husay ng ate niya, tatanggi siya, o tatanggi man lang ng walang pag-aalinlangan. Nagagalit siya kapag naiisip niya ito. Bagamat pagkatapos uminom ng araw na iyon, nabawasan ng husto ang kanyang kawalang kasiyahan sa Shrek 7 Devils. Ang 6 na Shrek Monsters ay nasa podium din, maaari silang ituring na mga espesyal na panauhin. Tulad ni Dai Yian, nakaupo sa pangalawang hanay. Sa halip, tanging sina Dai Yian at Long Yu lamang ang kwalipikadong maupo dito sa koponan ng Tianwang. Para kay Dai Yuner, nasa isang sulok siya ng venue na mas malapit sa platform ng kompetisyon sa oras na ito, tinatamasa ang mga benepisyo ng pribilehiyo. Dumating na ba si Tang Wulen? Tanong ni Dai Yian kay Le Zhenghao sa tabi niya. Ngumiti si Le Zhenghao at sinabi, matagal na akong nakapunta dito. Siya ba ay isang taong mahuhuli? Ang kanyang kamahalan ay labis na nag-aalala. Sumulyap si Dai Yian sa kanya, mukhang tiwala kayong lahat. Sinabi ni Le Zhenghao, His Royal Highness, naniniwala ka ba sa mga himala? Napakunot ng noo si Dai Yian, naniniwala lang ako sa lakas. Tumawa si Le Zhenghao at sinabing, pagkatapos, nang matalo ka namin, lakas ba iyon o isang himala? Si Dai Yian na nagtanong ng pangungusap na ito ay hindi nakaimik, at hindi alam kung paano ito sasagutin. Ang ating kapitan ay masasabing pinakamahusay na tao sa mundo na gumawa ng mga himala. Baka siya ang manalo. Kahit na ito ay isang hindi patas na laro. Nagkibit balikat si Le Zhenghao. Bumantong hininga si Dai Yian, maghintay tayo at tingnan natin. Tingnan natin kung gaano siya katagal magpumilit sa larong ito. At kung gaano karaming mga laro ng desisyon ng limang Diyos ang maaari niyang magpatuloy sa kabiguan. Si XCXC sa kabilang panig ng Le Zhenghao ay maluwag na nagsabi, nag-iisip lang ako ngayon, sa harap ng napakaraming tao, kahit na sa live broadcast ng buong Star Luo Empire, kung ang unang laro na ito, ang aming boss ang mananalo sa pulong. Paano ito? Ano ang magiging reaksyon ng Star Luo Empire? Manalo? Pwede ba? Napakunot ng noo si Dai Yian. Halatang nandidiri ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya ba talaga naisip ang posibilidad na ito? Walang alinlangan, sa pagkakataong ito ang imperial na emperador na si Dai Tianling ay medyo hindi maganda, napilit na nagbubuklod sa Tang Sect sa kanyang sariling karwahe. Kung ang Tang Sect ay mas agresibo, maagap niyang iaanunsyo na hindi siya sasali sa desisyon ng limang Diyos, at ang Sect Master ay wala sa Xingluo Empire. Gayunpaman, hindi ito magagawa ni Tang Sect. Ito ay dahil ang katayuan ng Tang Sect sa Star Luo Empire ay mas malala kaysa doon sa Dao Luo Federation. Kahit na ang diskarte ni Dai Tianling sa pagkakataong ito ay medyo hindi karaniwan, sa Xingluo Empire, pagkatapos ng lahat, ang gobyerno ay palaging malakas na sumusuporta sa Tang Sect. Sa makatuwid,
Ano man ang mangyari, ang Tang sect ay hindi maaaring tumalikod sa Star Luo Empire sa oras na ito. Walang alinlangan, ang Imperyong Xingluo ay nagkaroon ng malaking kalamangan sa propagandang ito. Sa Tang sect, kung saan ang Federation ay hindi maiiwasang matamaan, ito ay mas malamang na mahilig sa Xingluo Empire, at ang batch ng mahahalagang materyales ay maaari lamang sa dulo. Ibenta sa kanila. Ngunit may isa pang sitwasyon na makakabawas sa mura ng Star Luo Empire at sa parehong oras ay gagawing mas prestihiyoso ang Tang sect. Iyon ang tagumpay ni Tang Wulan sa desisyon ng limang Diyos. Kung mangyayari iyon, ang parehong partido ay magiging win-win situation, at maging ang Tang sect ay makakakuha ng mas malaking benepisyo. Kahit papaano ay ganito ang hitsura nito sa ibabaw. Gayunpaman, maaari ba talagang manalo si Tang Wulan sa Five Gods battle? Ito ay masyadong mahirap. Ang desisyon ng limang Diyos ay hindi tatlong panalo sa limang laro, ngunit lahat ng limang laro ay dapat manalo. Dahil mismo sa malupit na mga kondisyong ito na noong unang panahon, ang desisyon ng limang Diyos ay ginamit upang matukoy ang relasyon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang posibilidad na manalo si Tang Wulan ay malapit sa zero. Ang sitwasyon na orihinal na pinlano ni Dai Tianling na maging win-win situation ay sumailalim na ngayon sa ilang pagbabago dahil sa kanyang anak na babae. Hindi sa pinagsisihan niya ito, at ayaw niya ng anumang lamat sa pagitan ng Tang sect at Tang sect dahil sa insidenteng ito. Gayunpaman, ang Tang Wulan na ito ay masyadong nakakairita, at ang kanyang anak na babae ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ang pag-iisip na sinabi ni Dai Yuner na siya ay magiging isang bata para kay Tang Wulan sa araw na iyon, siya ay galit na galit. Ang relasyon sa Tang sect ay papagain sa hinaharap, at magkakaroon ng mga pagkakataon. This time, kailangan ko munang huminga. Guro, sa iyong palagay, anong pagkakataon ang mayroon si Tang Wulan ngayon? Magiliw na tanong ni Dai Tianling sa gilid. Bahagyang kumunat ang noo ni Qinshi, 30%. Napakataas. Nagulat si Dai Tianling kay NC, ngunit alam niya na ang paghuhusga ng kanyang guro ay palaging medyo konserbatibo. Si Tang Wulan ay nasa 20s pa lang, at mayroon siyang 30% win rate sa isang laban ng Five Gods. Napakataas na nito. Kamahalan, huwag mong maliitin si Tang Wulan. Narinig kong sinabi ni Long Yu na kung kakaharapin niya si Tang Wulan ngayon, hindi siya sigurado. Nangangahulugan ito na si Tang Wulan ay kahit isang title daw luho na antas ng pagiging epektibo ng labanan. Hindi ako malito sa kanya sa ibabaw. Bukod dito, sa bulwagan noong araw na iyon, ramdam ko na ang kanyang espiritual na antas ay naabot na niya ang kanyang tunay na espiritual at ito ay malamang na ito na. Sariling espiritual na kaharian. Marahan na bamantong hininga si Dai Tianling, Tang sect, napakaraming mga taong mahuhusay na lumalabas. Magiliw ng umiti, ngunit sa huli ito ay gagamitin ng iyong kamahalan. Bihira siyang mag-compliment. Biglang napangiti ng bahagya si Dai Tianling, ngunit maya-maya ay nagsabi na may kaunting inis, ngunit ang batang ito ay hindi marunong mag-promote. Kung handa siyang maging manugang ko, paano siya magkakaroon ng napakaraming problema? Kung pumayag si Tang Wulan na pakasalan si Dai Yuner, gusto niyang itago ang paglalakbay na ito para sa kanya. Ang kooperatiba na relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay magiging mas malapit ng sabay-sabay, at marami sa orihinal na pagbabantay ay lubos na mababawasan. Ngunit pinili ni Tang Wulan na tumanggi ng may katiyakan. Hindi na ito kasing simple ng galit. Ngunit naapektuhan nito ang layout ni Dai Tianling. Magiliw na sinabi, maghintay tayo at tingnan natin kung talagang makakagawa muli ng himala ang binatang ito. Natural na narinig ng Dean ng Monster Academy ang usapan ni Dai Hian sa likod nila. Sa katunayan, labis din niyang inaabangan kung makakapagdala si Tang Wulan ng mga himala. Sa sandaling ito, tumunog ang malambing na male mic sa stadium. Ang desisyon ng limang Diyos ay minana mula pa noong unang panahon. Sa panahong isinilang ang mga bayani sa napakaraming bilang, ang mga tunay na matapang lamang ang haamon sa desisyon ng limang Diyos. Sa tunog na umalangaw-ngaw sa mga manunood, ang orihinal na maingay na stadium ay biglang naging mas tahimik. Alam nila na ang susunod na hakbang ay dapat ay isang pagpapakilala sa desisyon ng limang Diyos, kaya lahat sila ay tahimik na nakinig. Ang paghuhukom ng limang Diyos ay tinatawag na limang Diyos dahil ito ang peak matchup. Ang maghahaman ay magkakaroon ng limang tunggalian sa mga kalaban sa loob ng 5 araw. Ang hinamon na partido ay hindi maaaring tumanggi sa paghuhukom ng 5 Diyos, kung hindi itatabi ng mundo. Walang duda na ang hinamon na partido ng 5 Diyos ay may ganap na kalamangan. Maaari silang magpadala ng pinakamalakas sa bawat isa sa 5 tunggalian, ngunit ang humahamon ay maaari lamang hamonin ng isang tao. Ang panghuling nagwagi ay magiging karapat-dapat na magmungkahi ng A requirement. Noong unang panahon, ang kahilingang ito ay madalas na 1 taon o kahit ilang taon ng exemption mula sa digmaan. Ang sapat na panahon ay kadalasang nagpapahintulot sa isang bansa na mabago ang takbo ng bansa. Ang showdown ng Five Gods Challengers ay madalas na mga bayani ng isang bansa at ang espiritual na haligi ng buong bansa kapag nagtagumpay sila ay magiging sikat magpakailanman. Ngayon, sa kahilingan ng bagong sect master ng Tang sect, tutularan natin ang desisyon ng 5 Diyos noong sinaunang panahon at magpapakita ng serye ng mga pinakakapanabik na pick duels para sa imperyo.
Bilang isa sa pinakamahalagang sekta ng imperyo, ang Tang sect ay palaging nasa to make outstanding contributions to the building of the empire. Sa pagkakataong ito, ang sect's na desisyon ay para sa Five God. Ay cheers natin ang bagong Tang sect master para sa desisyon ng Five Gods na ito, anuman ang tagumpay o pagkatalo, naniniwala ako na ang limang Diyos na labanan na ito ay magiging isang serye ng pinakamatalino na paghaharap. Ang pagpapakilala ay napakasimple, hindi masyadong komplikado. At sa dulo ay binigyang diin din na ito ay isang friendly match lamang. At itaas ang posisyon ng Tang sect. Hindi mo magagamit ito ng puro. Kapag kailangan mong lambingin, kailangan mo pa ring lambingin. Sa mga tuntunin ng paraan, ang Star Luo Empire ay talagang mas ninakawan kaysa sa Daoling Empire. Sa relatibong pagsasalita, ang Xing Luo Empire mismo ay mas mahigpit, at ang pag-asa nito sa Tang sect ay mas mababa kaysa sa Daoling Empire. Ngayon, ang unang labanan ng limang Diyos ay ang labanan ng mecha. Matagal nang naging pinakamahalagang produkto ng armas ang mecha sa modernong agham at teknolohiya. Ang pananaliksik sa mecha mismo ay nagmula sa isang sikat na ninuno ng ating Star Luo Empire, si Lingbing Dao Luo Yuhao. Una niyang iminungkahi ang mahusay na konsepto, at lumikha ng unang henerasyon ng mecha. Kasabay nito, si Lingbing Dao Luo mismo ay dating isa sa Shrek 7 Devils ng Tangcho sect. Ang mga patakaran ng labanan ng limang Diyos ay ang mga sumusunod. Ang pinakamataas na antas ng mecha na maaaring gamitin ng magkabilang partido ay limitado sa itim na antas. Ito ay para sa kapakanan ng pagiging patas. Ang Tang sect master ay walang mecha na antas ng Diyos. May gap sa kalidad, kaya imposibleng tunay na ipakita ang kakayahan ng magkabilang panig sa kontrol ng mecha. Sa panahon ng labanan sa mecha, hindi ka maaaring gumamit ng mga espiritu. Maliban doon, lahat ay magagamit. Ang pinuno ng unang mecha division ng imperyo, na kilala bilang Imperial Knights, ay ang pinuno ng limang Diyos na labanan ng mecha sa ngalan ng imperyo. Ang Imperial God level na dibisyon ng mecha, ang pinuno ng Huang Zhengyang division na may titulong pinakakilalang dibisyon ng mecha sa dating Empire ng Talento. Sa antas na ito, siya ay isang makapangyarihang tao sa antas ng titulo Dao Luo, at bilang isa sa limang Diyos, nararapat sa kanya ang kanyang pangalan. Sa sandaling lumabas ang pangalang Huang Zhengyang, biglang naghiyawan ang mga manunood. Sa Star Luo Empire, ito ay isang pambahay na pangalan. Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo. Ang titulo ng haligi ng imperyo ay hindi sa kanya, ngunit ang huling pagsusuri na ibinigay ni Emperor Dai Tianling, na nakasaksi sa kanyang makapangyarihang kakayahan sa pagmamanipula ng mecha. Gustong-gusto ni Huang Zhengyang ang mecha mula pa noong bata pa siya, at ang kanyang ama ay isang mahusay na dibisyon ng mecha. Noong siya ay 2 taong gulang pa lamang, nakaupo siya sa sabungan ng mecha kasama ang kanyang ama. Mula sa maliit hanggang sa malaki, masasabing mas mahaba ang oras na ginugugol sa mecha kaysa sa oras sa kama sa bahay. Ang Soul Guidance Mecha ay parang pangalawang buhay niya, mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay. Para sa pagmamanipula ng mga mecha, mayroon siyang espesyal na espiritualidad, na kayang lampasan ang lahat ng dibisyon ng mecha sa nakaraan. Noong siya ay 23 taong gulang pa lamang, ginamit niya ang 6 na singsing na pagkukumpuni bilang isang ikasyam na antas ng Mecha Division at naging isa sa mga kandidato para sa antas ng Diyos na dibisyon ng Mecha ng imperial na pamilya. Sa edad na 31, pagkatapos niyang makamit ang title Dao Luo, opisyal na siyang nakumpirma. Ang imperyo ay gumastos ng malaking halaga ng pera upang makabuo ng isang Diyos level na Mecha para sa kanya. Isa na siyang mayor na general at commander ng pinakamalakas na Mecha Division ng imperyo. 41 taong gulang pa lamang. Ngunit mayroon na siyang reputasyon sa militar, at nagsisilbi rin siyang Deputy Dean ng Mecha Department ng Monster Academy. Sa Imperyong Xingluo, halos hanggat binabanggit ang mech, babanggitan ang pangalang Huang Zhengyang. May isip kung gaano kataas ang kanyang reputasyon sa Xingluo Empire Mecha World. At siya ang magiging unang kalaban ng limang Diyos ni Tang Wulan. Sa rostrum, si Dai Yian, na orihinal na naantig sa himalang sinabi noon ni Le Zhenggayu at XCXC, ay narinig ang pangalang Huang Zhengyang, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, na bumubulong sa kanyang sarili, mukhang hindi maaaring manalo ang iyong kapitan sa unang laro ngayon. Oh! Tumingin sa kanya si Le Zhenggayu, ang kanyang Royal Highness ay lubos na nagtitiwala sa isa sa limang Diyos na ito. Kumpiyansa na sinabi ni Dai Yian, kung nakita mo ang mecha control ni Huang Zhengyang, magkakaroon ka ng tiwala sa kanya. Bago pa siya magkaroon ng palayaw na Pillar of Empire, ang palayaw niya ay Side of Despair. Halos lahat ng kalaban ay nasa kanya. Sa harap ng kanyang pag-atake, mahuhulog siya sa kawalan ng pag-asa. Let's put it as this way, as free body control of the mecha. Mas pino ang kanyang mecha sa bawat daliri may manipulasyon. Nagkatinginan sina Le Zhenggayu at XCXC, pagkatapos ay maghintay tayo at tingnan. Nanalo si Tang Wulan ng titulo ng unang hari ng mecha sa Star Battle. Net Federation Challenge. Sa mech warfare, tinatawag pa itong Gun King. Sa mga tuntunin ng kontrol ng mecha, hindi siya mahina. Bagamat parang napakalakas ng kalaban na ito, mas magaling pa kaya ito sa kanya. Pagkatapos lang maglaro nito malalaman ko. Ang mga ilaw ng buong stadium ay nagsimulang lumabo, tanging ang lupa ng gitnang larangan ang naiilawan,
ang mga kumpol ng mga ilaw ng searchlight ay nahulog mula sa langit, ang auditorium ay madilim, ngunit ang larangan ng kompetisyon ay maliwanag. Naging sabik din ang kapaligiran sa mga oras na ito. Bagamat dati nang sinabi ng host ang mga tao at hiniling sa lahat na magsaya para sa bagong pinuno ng Tang sect, sa sandaling ito, ang lahat ng tunog mula sa mga kinatatayuan ay mga sigaw sa mga haligi ng imperyo. Narinig mo ba, si Huang Zhengyang ay maaaring ituring bilang isang national idol level. Napakagwapo rin niya, at wala pa siyang asawa. Dahil sinabi niyang wala siyang oras para magpakasal. Ang layunin niya ay maging unang extreme Daoluo level. God level Mecha Master. Pagmamalaki ni Dai Yian. Tinaas ni XCXC ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti, ang mga manunood noong nakaraang araw ay nagsaya rin ng ganoon. Biglang huminto ang boses ni Dai Yian, lumingon, at pinandilatan si XCXC. Ubo-ubo, umiinom pa tayo sa bar. Umubo si XCXC, ngunit ipinagkanulo siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Paano ako magsisisi? Dalawang malalakas na ilaw ang lumitaw sa magkabilang gilid ng gymnasium, na nag-iwan ng 10 metrong diametro na halo sa lupa. Sabayan pa ng malalim na kalabog, lumabas din ng rest area ang dalawang mecha at naglakad papunta sa halo. Sa kanila, sa ilalim ng ningning ng liwanag, ipinakita nila ang kanilang anyo. Ang mecha ni Huang Zhengyang ay asul-itim, hindi purong itim. Ang mecha ay puno ng naka-streamline na texture. Ang baluti ay naka-layer sa ibabaw ng bawat isa, ngunit hindi ito masalimuot sa lahat. Ang buong katawan ay halos 7 metro ang taas, ang itaas na katawan ay bahagyang nakahilig pababa, ang mga binti ay maikli at makapal, at ang itaas na katawan ay mas mahaba. Bahagyang naka-arko ang likod niya, at medyo parang kuba. Pagtingin sa kanyang balikat sa isang malaking karit na ang haba ay lampas sa kanyang taas, ang isang dulo ng mahabang hawakan ng karit ay hawak ng kanang kamay ng mecha, at ang malaking talim ng karit na may lapad na higit sa 4 na metro ay kumikislap na may malamig na liwanag. Ang asul-itim na mecha ay sumasalamin sa mahinang malamig na liwanag sa ilalim ng liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng aura. Kakalabas lang ng mecha, at kumalat mula rito ang isang hindi nakikitang nakamamatay na aura. Walang duda na ang mecha ng Imperial Pillar Side of Despair ay isang uri ng santukan. Sa kabilang banda, mayroon ding itim na mecha. Mga 7 metro rin ang taas nitong itim na mecha. Ito ay mukhang matangkad at tuwid, at maaari pang ilarawan ng may kagaanan. Ito ay ganap na tao, na may manipis na baywang at isang B-armed baywang. Ang mecha ay naka-streamline at mukhang itim, ngunit sa ilalim ng liwanag, ito ay kumikinang na may bahagyang madilim na asol. Ito ay isang espesyal na kulay, na ginawa dahil sa paggamit ng mga espesyal na metal. Ang asol na ito ay tinatawag na asol na hydrosulaminate. Magpapakita lamang ito ng malasipiro na kinang sa ilalim ng liwanag. Kung gabi, parang itim na mecha. Mula sa pananaw ng hitsura, kitang-kita na ang mecha na ito ay higit na naaayon sa aesthetics ng karamihan sa mga tao, ngunit ang itim na mecha sa tapat niya ay nag-iwan ng masyadong malalim na impresyon sa Star Luo Empire. Dahil masyadong brilliant ang record nito. Bago magkaroon ng mecha sa antas ng Diyos, palaging ginagamit ni Huang Zhengyang ang mecha na ito, at dito nagmula ang pangalan ng Side of Despair. Masasabing ang mecha na ito ang may pinakamatagal na oras sa pagmamaneho, kahit ngayon ay madalas na itong ginagamit. Siya ay may laman at dugo na mukha at isang pangkalahatang pakiramdam sa kanya. Ang mecha weapon na ito ng Tang Wulan ay isang mahabang sibat, at ang sibat ay nagpapakita rin ng mga katangian ng water silicovanidite blow. Bilang karagdagan, walang ibang mga armas ang nilagyan. Hindi rin siya direktang nilagyan ng mabigat na ion ray gun gaya ng naisip ni Dai Yian. Santukan versus santukan. Ito ay walang alinlangan na magiging mainit na tunggalian sa pagitan ng mga mecha. Ang unang laro ng Five Gods show ay parang sasabog na ito ng malakas na kislap. Ang mga beam na nahuhulog sa dalawang mecha ay lumabas, at ang dalawang mecha ay naglakad patungo sa gitna ng field ng sabay. Si Tang Wulan, ang mecha na pinangalanan niyang Blue Emperor, ay humakbang pasulong at dumating sa waiting zone na kinaroroonan niya. Kasabay nito, napansin niya na ang kanyang kalaban, ang Imperial Pillar na mech ni Huang Zhengyang ay humahakbang din ng malaki, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mukhang kakaiba. Bawat hakbang niya, ang buong mech ay gumagawa ng bahagyang squat action. Ang tila simpleng detalyeng ito ay nagpang-inig ng bahagya sa puso ni Tang Wulan, at ang mga aksyon ng kalaban, sa proseso ng pagmamartsa, ay maaaring marahas na mangyari anumang oras. Karapat-dapat talaga itong maging pinakamalakas na mecha na pinili ng Star Luo Empire. Ang mecha ni Tang Wulan ay natapos sa kanilang pagpunta sa Daoling Empire. Ang lahat ng pagforging ng metal ay ginawa ng kanyang sarili, at ang produksyon ay ginawa ng maraming ikasyam na antas na gumagawa ng mecha ng Tang sect. Ang buong mecha ay itinayo ayon sa kanyang mga kinakailangan. Sa mga tuntunin ng proporsyon ng katawan, higit pa sa mga ito ay ginawa ayon sa sariling figure ni Tang Wulan. Ang gusto niya ay iparamdam sa mecha ang sarili niyang set ng pinalaki na armor. Kung ang dalawa sa inyo ay handa ng lumaban, mangyaring itaas ang mga armas sa inyong mga kamay. Boses ng host. Itinaas ni Tang Wulan ang sibat, at si Huang Zhengyang, na nasa tapat, ay itinaas din ang higanteng karit sa kanyang balikat.
Ang labanan ng limang Diyos, ang unang labanan, ang labanan ng mga mecha, magsisimula na. Sa isang malakas na sigaw mula sa host, nagsimula ang pick showdown na ito. Ang mecha ni Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo, ay pinangalanan niya bilang Desperate Reaper. Pagkatapos niyang magkaroon ng God-level mecha, nakatanggap siya ng higit sa isang beses nang may gustong bumili nitong Desperate Reaper sa isang astronomical na presyo. Tinanggihan. Siya at ang mecha na ito ay parang dugo na mas makapal kaysa tubig. Sa simula nito, ang desperadong Diyos ng kamatayan ay dumula sa ilalim ng kanyang mga paa, na parabang siya ay nakaskate, naglalakad sa lupa, at agad na sumugod patungo sa asul na emperador ni Tang Wulan. Ang buong pangalan ni Lan Huang ay Wuding Lan Huang, na idinagdag ni Tang Wulan pagkaalis ng kanyang mga magulang. Ginamit upang gunitain ang magic trick na iniwan sa kanya ng kanyang biological father. Ang Undefinite Blue Emperor ay dumulas patagilid, mabilis na gumagalaw sa isang tabi, at ang orihinal na straightforward ng Desperate Reaper ay agad na naging isang arko. Kasabay nito, ang desperadong karit sa kanyang kamay ay inihampas na. Sa oras na ito, tahimik ang National Stadium, na kayang tumanggap ng sapat, at ang mga mata ng lahat ay nasa laro sa venue. Sa paligid ng stadium, para makita ng lahat ang higit pang mga detalye, mayroon ding malalaking screen. Sa oras na ito, ang mga pangalan ng dalawang mecha at ang katayuan ng dalawang mecha ay ipinapakita sa malalaking screen. Ang labanan ay nagsisimula pa lang, at ang estado ng mecha sa magkabilang panig ay 100% kumpleto. At dahil maaaring masira ang dalawang panig sa labanan, magbabago rin ang integridad na ito, sa isang tiyak na lawak, ipaalam sa mga tao ang agwat sa pagitan ng dalawang panig sa labanan. Nakagawa ba siya ng hakbang sa oras na ito? Nang makita si Huang Zhengyang na iwagayway ang karit, biglang nakaramdam ng pagkalito si Tang Wulan. Sa oras na ito, mayroon pa ring isang mahabang distansya sa pagitan ng magkabilang panig, at ang isa pang desperadong karit ay hindi makatama sa kanya. Kahit ganoon ang iniisip niya, hindi siya nang ahas na magpabea, dahil naniniwala siya na sa antas na ito ng Mecha Division, anumang aksyon ay dapat may kahulugan, at imposibleng walang layunin. Ang katotohanan ay eksaktong pareho, isang mahinang madilim na liwanag ang lumipad mula sa karit ng kawalan ng pag-asa ng tahimik, at ang madilim na liwanag ay lumipad ng napakabilis, halos agad na nakahabol sa walang tiyak na asul na emperador ni Tang Wulan. Hindi man lang ito inisip ni Tang Wulan. Sa ilalim ng kanyang high-speed control, ang Wuding Blue Emperor ay gumawa ng isang makamulto na misteryosong hakbang sa lugar. Sa sandaling iyon, ang Wuding Blue Emperor ay tila pamayat sa mga mata ng madla. At naglabas pa ng serye ng mga after images sa ere. Anong uri ng bilis ang maaaring makamit ang pagbabagong ito? Medyo natulala ang lahat. Nagulat si Dai Yian kay Tang Wulan sa field. Noon pa man ay alam na niya na si Tang Wulan ay napakalakas, ngunit iyon ay nasa antas ng Soul Master at Battle Armor Master. Ngunit hindi ko alam na si Tang Wulan ay napakalakas sa kontrol ng mecha. Ang kontrol ng mecha at pakikipaglaban sa kaluluwa ay dalawang magkaibang bagay. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Paano siya magkakaroon ng napakaraming lakas para magsanay ng mecha control? Dahil ang madilim na liwanag ay ibinubuga mula sa malawak na karit, nasakop nito ang isang napakalawak na lugar. Bagamat naiwasan ito ng Wuding Blue Emperor, napakaganda rin ng ghost trailing skills. Ngunit ang madilim na liwanag ay kakaiba rin. Bagamat iniwasan ito ni Tang Wulan, ang madilim na liwanag ay tila nagyelo at huminto sa hangin. Pagkatapos ay nakita ni Tang Wulan na muling kumaway ang karit ng kawalan ng pag-asa sa kabilang panig. Katulad nito, mayroon pa ring mahinang liwanag na nagniningning, at lumipad sa iyong direksyon ang mahinang liwanag, at ang mahinang halo ay nagbigay sa mga tao ng magandang texture. Hindi, tiyak na hindi ito isang ordinaryong pag-atake. Kasabay nito, nagbago rin ang karit ng kawalan ng pag-asa. Ang harap na dulo ng karit ng kawalan ng pag-asa ay biglang bumaril. Ang makikita ay sa likod ng ulo ng karit, ito ay konektado sa baras ng karit na may kadena. Ang bilis ng one-shot na ito ay napakabilis. Ang malaking ulo ng karit ay bumulaga sa harap ni Tang Wulan halos agad-agad, at ang pangalawang madilim na liwanag na inilabas nito ay nagmula sa kabilang panig ng nauna, kasama ang una. Isang kislap ng liwanag ang humadlang sa lahat ng direksyon na maaaring iwasan ni Tang Wulan. Hayaan ang kanyang Undefinite Blue Emperor na hindi may iwasang humarap sa ulo ng karit sa kanyang harapan. Anong antas ng pag-atake ito? Mabilis na nagdesisyon si Tang Wulan sa kanyang puso. Dahil bago ang tunggalian ngayon, hindi niya alam o ang kanyang kalaban ang tungkol sa isa't isa. Sa makatuwid, ang lahat ay maaari lamang maranasan sa aktwal na labanan. Ang Undefinite Blue Emperor ay biglang tumigil, hindi na umiwas sa dilim, ang sibat ng Blue Emperor sa kanyang kamay ay tumusok na parang kidlat. Ang tinak na ito ay talagang parang malamig na kuryente, tulad ng isang madilim na asul na ilaw ng kuryente, na lubhang tumpak at tumpak sa mukha ng karit ng kawalan ng pag-asa. At ang napiling lokasyon ay eksakto kung saan ang sentro ng grabidad ng karit na ulo ng kawalan ng pag-asa. Sa isang malutong na, ding, ang desperado na ulo ng karit ay huminto, ngunit pagkatapos, ang ulo ng kutsilyo ay hindi inaasahang tumalikod, at ang ulo ng kutsilyo ay gumuhit ng isang arko ng malamig na liwanag sa ilusyon na pagbabago, at ito ay agad na pumunta sa likod ng Wuding Blue Emperor.
Ang pagbabagong ito ay talagang mabilis. Hindi nagtagal ay hindi nakapag-react si Tang Wulan. Ngunit naunawaan din niya sa isang iglap na ang pagpapalit ng karit ng kalaban ay hiniram sa sarili niyang kapangyarihan. Napakalakas, ang ganitong uri ng pinong manipulasyon ay si Tang Wulan din ang unang beses na nakatagpo niya ito. Ang kabilang partido ay dapat gawin sa pamamagitan ng pag-vibrate ng kadena. Ang mga operasyon na kasangkot ay napakakomplikado na pakiramdam ko ang anit ko manhid pagkatapos isipin ang tungkol dito. Sa mga mata ng mga may maunawang mga mata, nakita nila na ang karit ng kawalan ng pag-asa ay tumalbog mula sa sibat ni Tang Wulan's Blue Emperor, ngunit ang kadena na nakakabit sa ulo ng kutsilyo ay nanginginig ng marahas, at ang ulo ng kutsilyo ay tumalsik sa isang tabi. Ang dulo ng kutsilyong itinapon ay tumama lang sa madilim na liwanag na pinakawalan sa unang pagkakataon, at ito ay tumalbog muli, at pagkatapos ay dumating ito sa likuran ng Wuding Blue Emperor. Dumating lang ang pangalawang madilim na liwanag, nahulog sa talim ng karit, nakabawi ng paatros, at perpektong nalaslas sa likod ng Wuding Blue Emperor ni Tang Wulan. Hindi lamang ito nalaslas, kundi pati na rin ang malakas na puwersa ng paghila, direktang hinayla nito ang Wuding Lanhuang patungo sa desperadong Diyos ng kamatayan. Napakalakas ng puwersang ito na makikita na sa magkabilang gilid ng mapagbigay na likod ng Desperate Death, mayroong 80 pukyutan na jet ang nakasindi, at ang malaking pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay sumambulat ng labis na nakakatakot sa isang iglap sa pagpapakilos ng Core Magic Circle. Kay Julie. Hindi lang iyon, habang humihila ang Desperate Grim Reaper, nagpakita siya ng isang tiyak na antas ng pagpapapangit. Ang makapal na mga piraso ng baluti sa kanyang likod, dibdib, at balikat ay biglang tumayo at naging matutulis na talim palabas, at pagkatapos ay siya mismo ang nasa pwesto. Paikutin sa mataas na bilis. Wala sa mga blades ang humuhuni dahil sa high-frequency oscillations, at may liwanag pa sa ibabaw. Kapag ang walang katiyakang asol na emperador ay tinamaan ng malakas na puwersa ng pagsabog na iyon, hindi maiiwasang titiisin nito ang pagputol ng napakabilis na umiikot na talim. Gamitin ang iyong sarili bilang isang sandata, na may isang karit bilang isang tulong. Ang lahat sa Shrek Academy at ang Blood Dragon Team ay hindi napigil ang ipakita ang kanilang pagkamangha sa eksenang ito. Ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay napakabihirang sa Daoluo Federation. Sa loob ng 10 segundo ng labanan, ang napakagandang eksena ay lumitaw na, at ang mga manunood ay lasing. Ang paraan ng pag-atake ng Desperate Grim Reaper ay mukhang napakasimple, ngunit ang dami ng mga operasyon na kasangkot at ang masaganang karanasan sa labanan ay tiyak na mailalarawan bilang nakamamanghang. Alam mo, nanalo rin si Tang Wulan sa Mech Warfare Championship sa Star Battle. Net Federation Challenge. Ang karanasan sa pakikipaglaban sa mecha ay hindi karaniwan, ngunit ang kontrol ng kalaban sa mecha ay talagang matalino, ang bawat isa ay tila simple. Ang mga paggalaw ay tila may walang katapusang koneksyon. Ang bawat koneksyon ay maaaring konektado sa magkasunod sa lawak na ito sa wakas ay nakakamit ng sarili nitong layunin. Ito ay isang bagay na lamang ng pagkikita sa isa't isa, si Tang Wulan ay nasa ganap na pagiging pasibo. Ang lakas ng paghila ay napakarahas kaya halos bumangga ang Wuding Blue Emperor sa death top ng desperadong Diyos ng kamatayan tulad ng paghahagis ni Ruyan sa kanyang mga braso. Ang death spinning top na ito ay isa sa mga sikat na stunt ni Huang Zhengyang noong bata pa siya. Ang pinaka-nakakatakot ay alam mong gusto niyang gamitin ang death spinning top, pero hindi mo ito maiiwasan. Maaari siyang palaging gumamit ng iba't ibang paraan upang gawin ka. Sa kalaunan siya ay nakasabit ng kanyang karit at ipinadala sa tuktok ng kamatayan. Ipadama sa lahat ng kalaban na desperado, ganito ang karit ng kawalan ng pag-asa. Masasabi bang ang tila magandang mecha ng Tang Sect Master ay magiging napakarupok? Ang lahat ng ito ay ginawa sa pagitan ng electric light at flint, pabayaan ng mga manunood. Kahit si Tang Wulan mismo ay hindi malinaw na nakikita, ang Wuding Lanhuang ay hinayla patungo sa death top. Sa oras na ito, naaninag ang kanyang super reaction ability. Mula sa mga serye ng mga kasanayan sa pagkontrol na ginawa ng kalaban, agad na hinusgahan ni Tang Wulan na ang kontrol ng mecha ng kalaban ay tiyak na nakabatay sa kanyang IQ. Kahit si Ling Wuyo ay hindi kayang ikumpara sa kanya. Nararapat talaga na maging isang malakas na tao na maaaring kumatawan sa Star Luo Empire sa labanan ng 5 Diyos. Gayunpaman, hindi kailanman kasing simple ng kontrol ang mech warfare. Maraming mga detalye ang nakasalalay sa mekanika mismo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga makapangyarihang Mecha Masters ay mga makapangyarihang Soul Masters din. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay tumunog sa sandaling ito, at isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang biglang lumitaw sa dibdib ng Wuding Blue Emperor, na nagpadala ng isang nanginginig na dagandong ng dragon. Ang pag-ikot ng Death Top ay tumigil saglit, at ang Blue Emperor Spear sa kamay ni Tang Wulan ay nakatutok na sa harapan. Nang makitang nanginginig ang kanang braso ng hindi tiyak na asul na emperador, biglang inilabas ng sibat ng asul na emperador ang anino ng sibat sa kalangitan. Hindi niya sinubukang kumawala sa karit sa likod niya, ngunit matigas siya sa harapan. Dang-dang-dang, isang sunod-sunod na tunog ng banggaan ang dumating. Mabigat ang tila magaan na impact ng Blue Emperor Spear, at bahagyang huminto ang death spin ng top.
Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang lateral pulling force sa likod ni Wuding Lanhuang, na pinilit ang kanyang pasulong na pag-atake upang baguhin ang direksyon. Hindi bababa sa kalahati ng ilaw ng sibat ang nahulog sa bakanteng espasyo. Ito ay ang harap na dulo ng karit ng kawalan ng pag-asa na nasa likod nito na ikanawit ang likod nito, at nang ilunsad niya ang pagbutas, hinayla siya nito, kaya nagbago ang anggulo ng kanyang pag-atake. Kasabay nito, ang umiikot na talim ng Desperate Reaper ay naging mas marahas, at sa isang slip, ito ay humampot sa gilid ng Undefinite Blue Emperor. Medyo nawala na ang Undefinite Blue Emperor sa kanyang center of gravity sa oras na ito, at hindi pa rin nakaiwas sa banggaan. Sa sandaling ito, ang kanang paa nito ay biglang tumapak sa lupa, narinig lamang ang isang malakas na putok, at ang buong stadium ay tila nang inig. Sa tulong ng malakas na puwersa ng reaksyon, biglang sumugod sa ere ang katawan ni Wuding Lanhuang. Para lang maiwasan ang epekto ng desperadong Diyos ng kamatayan. Si Huang Zhengyang ay nasa mecha at sumigaw ng malamig, bumaba. Pilit na hinayla pababa ni Desperate Side, at hihilahin na sana niya ang Undefinite Blue Emperor na nawala ang sentro nito sa ere. Sa pagkakataong ito, hanggat ang Wuding Blue Emperor ay nabasag sa lupa, gaano man kalakas ang kanyang mga espiritong kakayahan, tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ito muli. Ang Undefinite Blue Emperor ay talagang hinayla pababa, dahil sa pagkawala ng center of gravity, kahit na gusto niyang lumipad kasama ang jet, maaaring hindi siya makakalipad ng maayos sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling nahulog siya, naramdaman ni Huang Zhengyang na may mali. Dahil ito ay masyadong mabilis. Ang sandaling tumalo ng Wuding Blue Emperor ay walang alinlangang napakabangis, kaya't maiiwasan niya ang epekto ng desperadong Diyos ng kamatayan bago niya ito pabayaan. Ang ganoong kabangas na pagtalon, dapat may proseso ng biglaang paghugot. Gayunpaman, ang hindi tiyak na asol na emperador sa oras na ito ay parang isang tiklop ng kidlat, at ang bilis ng pagbagsak ay mas mabilis pa kaysa noong siya ay nagmamadaling umakyat. Ang mayamang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay naging hurado ni Huang Zhengyang sa unang pagkakataon. Ang Desperate Reaper ay biglang naglunsad ng isang jet mula sa likuran, na hinihimok ang figure nito na sumugod sa isang tabi na parang kidlat, at kasabay nito, ang braso ay nanginginig, at ang karit ng despair ay hindi naayos. Humiwalay si Lan Huang sa kanya. Ang Side of Despair ay isang tayback na may dalawang talam, na konektado sa mecha ng kalaban, bagamat kaya nitong kontrolin ang kalaban, ngunit kung ang mga kakayahan ng kalaban ay sapat na malakas, hindi ito mapigil. At sa sandaling mangyari ang ganitong sitwasyon ng anti-control, magiging medyo mahirap para kay Huang Zhengyang. Sa makatuwid, nang biglang mali ang bilis ng pagbagsak ng Wuding Blue Emperor, agad siyang sumuko ng kontrol ng walang pag-aalinlangan, at agad na umatras. Ang karanasang dala ng hindi mabilang na mga labanan ay nagpapakita na sa proseso ng mech warfare, walang maaaring magkamali. Ang panandaliang kawalang ingat at walang ingat na pagsulong ay malamang na magresulta sa pagkatalo sa lahat ng laro. Si Huang Zhengyang ay may lubos na tiwala sa kanyang sarili, kaya hindi siya nagmamadali, at hindi rin niya nilayo na bigyan ng pagkakataon si Tang Wulan na bumalik. Habang mabilis siyang umatras, nabasag na ng Wuding Blue Emperor ang lupa na parang bulalakaw. Boom! Itaas ang ulo. Nag-intertwine sa isang kakaibang tunog ang muffled na dagandong at ang high-pitched na dagandong ng dragon. Ang 8 gintong dragon ay tila lumabas sa lupa, at sabay-sabay na lumipad patungo sa paligid. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.